Mr. Silent Channel. Tagalog Audio Novel Story. My Master. Kabanata 1941 hanggang 1950. Han Yuan Chi. Maraming mga immortal sa bukid ang nakarinig lamang ng Ghost Mother Demon Tree, ngunit hindi pa ito nakita. Sa sandaling ito, sa mata ng lahat, talagang naging malaking puno si Yang Yio. Gayunpaman, nakilala ito ng ilang tao. Ghost Mother Demon Tree. Sa totoo lang. Paano, posible ba ito? Ang mga taong nakakilala sa nagbagong anyo ni Yang Yio at naging isang malaking puno ay natural na ang Golden Turtle Immortal, Fairy Jinken, at Ding Hepeng at ilang iba pa. Ang mga nakakita nito sa sarili nilang mga mata ay natural na nakilala na ang malaking puno na ginawa ni Yang Yio ay ang Ghost Mother Demon Tree sa isang sulyap. At natural na may mga tao na hindi nakita ito ng kanilang sariling mga mata, tulad ng mga Han Yuan Masters tulad ni Ding Hepeng, o mga may malalim na kaalaman, na nakilala ito sa unang pagkakataon. Maaaring hindi gaanong sikat ang pangalan ng Ghost Mother Demon Tree sa ibang lugar sa mundo ng mga engkanto, ngunit sa Xiandan City, alam pa rin ito ng karamihan sa mga immortal. Dahil ang Xiandan City mismo ay isang lugar kung saan maraming mga alchemist ang nagtitipon, at ang mga bulaklak ng Ghost Mother Demon Tree, ang Ghost Mother Flower Tears, ang pangunahing gamot para sa alchemy, na angkop para sa maraming mga recipe ng alchemy, kaya alam ito ng karamihan. Ang sinumang nakakaalam tungkol dito ay natural na nakakaalam ng mga katangian ng Ghost Mother Demon Tree, at higit pa rito, kung gaano ito kakilakilabot. Kaya nang mag-transform si Yang Yian bilang isang malaking puno, agad itong nagdulot ng sensasyon. Nagulat si Jia Ye sa biglaang pagbabago ni Yang Yian, kahit na nakita niya ang Ghost Mother Demon Tree ng sarili niyang mga mata at may malalim na alaala dito. Ngunit ngayon ay biglang nagbago si Yang Yian bilang isang Ghost Mother Demon Tree. Matapos itong suntukin ni Jia Ye, agad niyang naramdaman na may mali at outres na sana, ngunit huli na ang lahat. Nakita niya ang isang puno ng ubas na makapal sa hinlalaki ang humahampas sa kanya na parang ahas na mahabang letigo. Boom! Agad itong tumama sa brasong ibinaba niya ang kanyang kamao. Laking gulat ni Jia Ye, at hindi niya ito naiwasan. Ang manipis na baging na ito ay parang kidlat na pagkakatawang tao ng isang multo, kakaiba at mabilis. At nakapulupot ito sa braso niya. Biglang nagkaroon ng maitim na kulog at lason sa kanyang katawan. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Jia Ye. Kasabay nito, nakita ni Jia Ye na ang nakangiting mukha ni Yang Yian ay lumitaw sa makapal na Ghost Mother Demon Tree na ginawang tangke ng tubig na may diameter na higit sa 30 metro. Ay! Nililibak at nililibak niya. Ito ang nakita ni Jia Ye sa mukha ni Yang Yian. Hindi ako masasaktan ng kakayahang ito. Malamig na sumangot si Jia Ye, at pagkatapos ay sinabi sa isang malalim na boses, ang Primordial Chi ay isa, ang mahusay na paraan ay ipinakita, sirain ito para sa akin. Matapos marinig ang mga salita ni Jia Ye, naramdaman ni Yang Yian na ang mundo sa paligid niya ay nagbago, na parang isang hindi nakikitang puwersa ang nagsimulang sumaklaw sa kanya. Pagkatapos ay naramdaman niya ang isang malakas at mainit na puwersa na biglang nagmumula sa mga baging na bumalot kay Jia Ye. Isang walang kapantay at napakatigas na puwersa ang biglang dumating mula sa braso ni Jia Ye at direktang pumasok sa kanyang mga baging. Boom! Sa isang iglap, ang kanyang mga baging ay nagkapira-piraso at naging pulbos at naglaho sa mundo. Sa katunayan, hindi ito ang totoong Ghost Mother Demon Tree, kundi ang baging o Ghost Mother Demon Tree na binago niya gamit ang kanyang magic power at ang kapangyarihan ng puso ng Ghost Mother Demon Tree. Agad itong nabasag ng sobrang tigas na kapangyarihan ni Jia Ye at pagkatapos ay diretsyong nawala. Nagulat din si Yang Yio dito. Narinig niya ang sinabi ni Jia Ye tungkol kay Han Yuan Yiki. Naisip niya na maaaring ito ang tunay na kapangyarihan ng Han Yuan Master, at tinawag itong Han Yuan Yiki. Malinaw na ang napakalakas na puwersa ay maraming beses na mas malakas kaysa sa immortal na puwersa. Ang paraan ng paglinang ng mga immortal ay ang patuloy na pagpapabuti ng kapangyarihan sa katawan. Ngayon tila ang kapangyarihan sa katawan ng Han Yuan Master ay talagang malakas. Paano siya? Ang pagkakatawang tao ng Ghost Mother Demon Tree ay ang kapangyarihan din ng puno ng demonyo na puso at ang likas na mahiwagang kapangyarihan na pinagkaaitan. Ito ay ang kapangyarihan ng ibang kaisipan. Ang isang puno ng ubas ay direktang naputol at nawala sa ilalim ng kapangyarihan ng pag-atake ni Jia Ye. Hayaan si Yang Yio na magkaroon ng bagong pangunawa sa Han Yuan Master. Sa katunayan, ang kapangyarihan lamang ay napakalakas, at nararamdaman ang mga pagbabago sa nakapaligid na mundo. Alam ni Yang Yio na ang kapangyarihan ng batas ay umiiral pa rin, at ito ay mas mahiwaga. Sa sandaling ito, ang Golden Turtle Immortal ay nakatingin sa eksena at bumubulong sa sarili, ang Yang Yian na ito ay talagang hindi simple. Nasaksihan ko siyang sumugod sa gate ng puso ng Ghost Mother Demon Tree. Ito ay isang uri ng pagpapakamatay. Hindi ko inaasahan.
Hindi ko talaga akalain na hindi pala siya na-asimilasyon ng Ghost Mother Demon Tree. Ngayon ay tila na-asimilasyon niya ang Ghost Mother Demon Tree, pinagkaaitan ang Ghost Mother Demon Tree ng lahat ng kapangyarihan nito, at nagawang mag-transform sa anyo ng Ghost Mother Demon Tree. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Tinitigan ni Ding Hepeng ang eksena habang patuloy na kumikislap ang mga mata. Nakikinig sa Golden Turtle, hindi niya maiwasang magtanong, noon, nakakasigurado ka bang umiral talaga ang Ghost Mother Demon Tree sa loob ng 10,000 taon? Siyempre nakakasigurado ako. Nakita ko sa sarili kong mga mata na ang mga pagbabago sa pangalawang anyo ng ebolusyon ng Ghost Mother Demon Tree ay tiyak na hindi mali. Napaka-confident na sabi ng Golden Turtle. Si Ding Hepeng ay natural na naniniwala sa Golden Turtle. Narinig niya ang ulat ng Golden Turtle noon. Ngayon lang siya nabigla at hindi niya maiwasang kumpirmahin muli. Mukhang hindi ordinaryong tao si Yang Yio. Kaya niyang i-assimilate ang 10,000 years Ghost Mother Demon Tree. Hindi ito makakamit sa pag-asa lamang sa magic power. At saka, mukhang napakahusay niya sa paggamit nito. Halatang isa itong puno ng demonyo na nabuo sa pamamagitan ng magic power, ngunit wala itong pinagkaiba sa tunay na nilalang. Nakakamangha, napabuntong hininga si Ding Hepeng. Si Master Jie ay nagsimulang lumaban. Dapat ba nating tulungan si Yang Yio? Sa oras na ito, matapos makitang sinira ni Jie ang baging ni Yang Yio sa isang suntok, nagtanong ang Golden Turtle Immortal. Umiling si Ding Hepeng at sinabing, hindi na kailangan. Ang 10,000 taong gulang na Ghost Mother Demon Tree, haha, kahit na naruroon ang isang middle grade Hanyuan Daoist Immortal, kailangan niyang umatras. Sa tansya ko, kakayanin ito ni Jie, at ang kasalukuyang anyo ni Yang Yio ay parang simula pa lang. Kung kikilos ako, magiging mortal na magkaaway kami ni Jie ngayon, at tiyak na babantayan kami ng Xiandan Building Headquarters, na magiging disadvantageous sa amin sa oras na iyon. Kahit na may kakayahan si Yang Yio na patayin si Jie ngayon, walang sasabihin ng kanyang Xiandan Building Headquarters. Medyo nalilito ang Golden Turtle Immortal, o nagsabing, Your Excellency, hindi ko maintindihan kung bakit walang sasabihin ang Xiandan Tower Headquarters kahit napatayin ni Yang Yio si Jie. Sinabi ni Ding Hepeng na may malungkot na tingin, ang Xiandan Tower ay isa ring makapangyarihang puwersa sa buong mundo ng mga engkanto, kasama ang Immortal Emperor na namamahala. Ang mga malalakas na lalaki sa ganoong antas ay nagmamalasakit sa mukha. Isipin na si Yang Yio, isang junior at daloo, ay nakipaglaban kay Jie, na Hanyuan, ngunit pinatay ni Yang Yio. Paano nga ba sila magdudulot ng gulo sa Xiandani Tower, para kay Yi? Pagtawanan ng buong mundo ng engkanto. Ang biglang napagtanto ng Golden Turtle Immortal sa pagkakataong ito, totoo iyon, ngunit bagaman mukhang malakas si Yang Yio, hindi niya kayang patayin si Jie, tama ba? Si Jie ay nasa rurok ng unang baitang Hanyuan Daoist Immortal. Ang immortal na enerhiya sa katawan ng isang master sa antas ng Hanyuan ay nabago sa Hanyuan Shi, na maaaring napakalakas ng kapangyarihan ng Yanjin at Yang, o Yanji. Malamang na hindi niya kalaban si Yio, sapat na ang buhay sa ilalim ni Jie, pati na lang patayin si Jie. Tumawa si Ding Hepeng at sinabing, hindi mo naiintindihan ang kakilakilabot ng mga halimaw na nag-ensayo sa loob ng libu-libong taon, at hindi mo nakikita sa kakilakilabot ni Yang Yio, maaari nitong lamunin at alisin ang isang 10,000 taong gulang na Ghost Mother Demon Tree, ito ay isang kakilakilabot na freak sa sarili nito. Bagamat siya ay mukhang isang high-grade daloo cultivation ngayon, naglakas loob siyang pumunta ng direkta sa Xiandan Building para hanapin si Jie. Sa palagay mo ba ay napakatagal na niya para sa kanyang buhay? Kung walang buong lakas at paraan, hindi lalabas si Yang Yio sa Xiandan Building na napaka-profile ngayon. Dahil naglakas loob siyang lumapit, ibig sabihin ay siguradong papatayin niya si Jie. Kailangan lang nating manood ng palabas ngayon. Gagawa ako ng sarili kong plano para kay Yang Yio, huwag kang mag-alala. Sa katunayan, ang pagsusuri ni Ding Hepeng ay tumpak para kay Yang Yio. Naglakas loob siyang pumunta kay Jie ngayon, natural na sigurado siya, kung hindi ay hindi niya iisipin na masyadong mahaba ang kanyang buhay. Matapos lamunin ang Ghost Mother Demon Tree, alam ni Yang Yio ang talento ng Ghost Mother Demon Tree. Sa pagharap sa kakilakilabot ni Jie noon, ngayon sa pagsasanib ng Ghost Mother Demon Tree at sa mahusay na pag-unlad ng kanyang cultivation, mayroon siyang sapat na kumpiyansa na patayin si Jie. Hanyuan Daoist Immortal sa unang baitang, haha, natakot si Jie at umalis kapag nakaharap sa Ghost Mother Demon Tree noon. Ang Yang Yian ngayon ay isang upgraded na bersyon ng Ghost Mother Demon Tree. Sa sandaling ito, si Yang Yian ay natigilan sa suntok ni Jie upang sirain ang kanyang baging, ngunit hindi siya masyadong nagulat. Kung hindi mabali ni Jie ang kanyang maliit na baging, magiging abnormal ito. Sa oras na ito, ngumisi si Jie at sinabing, gusto mong makipaglaban sa akin gamit ang iyong kakayahan, malayo ka pa.
Maiintindihan mo talaga ang kaharian ng Hanyuan Dao Sian. Susunod, ipakikita ko sa iyo kung ano ang kapangyarihan ng Hanyuan Dao. Kabanata 1942 Glazed Vine. Hindi alam ni Yang Yian kung ano ang Hanyuan Dao, ngunit naramdaman niya ang kapangyarihan ni Jie o Hanyuan Yiki. Natural, naiintindihan niya na si Hanyuan Yiki ay ang kapangyarihan ng isang master ng Hanyuan Mirror. Iba sa kapangyarihan ng Xian Yuan, mayroon din itong iba't ibang kapangyarihan ng mga batas. Hindi siya nag-alala tungkol dito, ngunit inaasahan kung ano ang tinatawag na Hanyuan Dao na binanggit ni Jie. Para kay Yang Yian, hindi sa minamaliit niya ang kalaban, ngunit pagkatapos lunukan ng Ghost Mother Demon Tree, alam niyang malinaw na nararamdaman din niya ang lakas ni Jie sa sandaling ito sa pamamagitan ng kanyang heart perception. Wala iyon sa kanya at kakayanin niya. Tumingin kay Jie, ngumiti rin si Yang Yian at sinabing, ang matandang immortal na master ay hindi madaling guluhin. Kung sa tingin mo ito lang ang mayroon ako, nagkakamali ka, Tit 4. Tat, para hindi matalo sa laban. Nagulat ito sa mga nanunood sa paligid. Pagkatapos ng lahat, si Yang Yian ay isang high-grade Daloo cultivator, habang si Jie ay isang Hanyuan Dao Sian sa tuktok ng unang baitang. Sa opinyon ng lahat, ang agwat sa pagitan ng dalawa ay isang mundo ng pagkakaiba. Wala pa akong narinig na may mataas na grado na Daloo na kayang talunin ang isang Hanyuan Dao Sian. Siyempre, hindi mabilang ang mga henyo sa mundo ng mga engkanto, ngunit sa maliit na lupain ng Xiandan City, maraming mga nanunood ang hindi kailanman nakita o narinig tungkol sa kanila. Sa pakikinig sa paghaharap ni Yang Yiu at Jie, ang mga immortal sa paligid ay puno ng mga inaasahan para sa susunod na labanan sa pagitan ng dalawa. Maraming tao ang nag-iisip na si Jie ang mananalo at si Yang Yiu ay matatalo o mamamatay. Ngunit mayroon ding mga tao na napaka-optimistiko tungkol kay Yang Yiu, tulad ni Ding Hepeng ng Refining Immortal Alliance. Binata, hinahanap mo ang kamatayan, nagalit si Jie sa mga salita ni Yang Yiu, nagmura, at biglang gumawa ng kilos na itinaas ang langit gamit ang dalawang kamay, at pagkatapos ay hinawakan ng magkabilang kamay na parang may pinupulot mula sa langit, at sa susunod na sandali ay umungal siya at itinulak si Yang Yiu palayo. Ang dakilang daw ng Hanyuan, Yin at Yang ay magkasundo, ang matinding Yang ay nasusunog, ang matinding Yin ay nagyayelo, ang dakilang daw ay Hanyuan, ang batas ay sumusunod sa mga salita, at ako ay mamamatay. Nang marinig itong umawit ni Jie, biglang tumalon ang puso ni Yang Yiu. Ang pagbigkas ni Jie ng mga spell na ito ay napakalinaw na talagang naunawaan niya ang pagkakaiba sa pagitan ng Hanyuan realm at iba pang realms. Nangangahulugan ito na ang kapangyarihan ng kaharian ng Hanyuan ay maaaring pagsamahin ng Yin at Yang, at maaaring makamit ang antas ng batas na sumusunod sa mga salita. Ito ay talagang nakakalito. Sa oras na ito, humigit kumulang 20 hanggang 30 metro ang pagitan nila ni Jie, ngunit naramdaman niya ang mga pagbabago sa mundo sa larangan sa unang pagkakataon. Nakakita rin ng mali ang mga nanunood sa unang pagkakataon at mabilis na umatras sa 400 hanggang 500 metro ang layo. Hindi lahat tanga. Alam nilang lahat ang kahihinatnan ng pag-atake ng Hanyuan Master. Kung ayaw nilang maapektuhan, mabilis silang lalayo. Sa Xiandan City, ang Hanyuan Daoist Immortal ay ang nangungunang master, at tanging ang mga nakaupo sa posisyon ng ilang pangunahing puwersa ang Hanyuan. Naramdaman ni Yang Yiu ang mga pagbabago sa buong mundo, at medyo kinabahan siya nang maging anyo siya ng Ghost Mother Demon Tree. Hinimok niya ang lahat ng lakas niya sa katawan. Sa oras na ito, ang kaliwang kamay ni Jie ay sumabog sa isang nakasisilaw na halo, na sobrang init at yang, at ang kanyang kanang kamay ay nagniningning din ng pilak na liwanag, ngunit ito ay sobrang lamig at yin. Nang kumaway siya, dalawang sinag ng liwanag ang biglang gumulong patungo kay Yang Yiu mula sa kaliwa at kanan. Para silang dalawang mabangis na dragon at sawa. Dalawang ganap na magkaibang puwersa ang lumitaw, ang isa ay sobrang init, at ang isa ay napakalamig. Nanginginig at umiikot ang hangin sa kanilang paligid. Saan man sila dumaan, ang lupa ay nasusunog o nagyelo, at isang layer ng kristal na yelo ang lumitaw. Dalawang matinding puwersa ang sumugod sa napakalakas na momentum. Tiningnan ni Yang Yiu ang matandang mukha ni Jie na may ngiti sa kanyang mukha at malamig na ngumuso. Iyong matandang immortal sa tingin mo na ang kapangyarihan ng Hanyuan ay hindi magagapi. Malaking pagkakamali iyon. Ako ang nag-assimilate sa puso ng Ghost Mother Demon Tree at nag-alis ng kapangyarihan sa Ghost Mother Demon Tree. Vine Dragon out of the sea. Boom! Sa susunod na sandali, 9 na pulang baging na kasing kapal ng mga tangke ng tubig ang biglang lumitaw sa likod ng Ghost Mother Demon Tree na naging transformer ni Yang Yiu. Sa bawat baging ay may ulo ng isang punong lalaki, na nakabuka ang bibig nito ng malapad at umaatungal, na nakalabas ang mga pangil at isang nakakatakot na mukha. Sa isang iglap, nagunat ang 9 na baging at nabuong bilog. Boom! Ang dalawang matinding Yang at matinding Yin ni Jie ay binomba ang 9 na baging ni Yang Yiu,
at isang malakas na dagandong ang sumiklab, at ang pulang ilaw ay sumisikat. Ngunit hindi siya umatake. Hindi man lang nasaktan si Yang Yiu sa pag-ataking ito. Gayunpaman, ang siyam na baging ay mayroon ding mga siksik na bitik, at ang liwanag ay lumabos sa ilalim ng bombardment ng dalawang light beam ni Jia Ye. Ngunit ang dalawang puwersa ni Jia Ye ay naglaho rin. Labanan mo, sabi ni Yang Yiu sa malalim na boses. Siyam na pulang baging ang gam-ulong patungo kay Jia Ye. Ang kalangitan ay puno ng daan-daang metro ang haba ng mga baging na tumataas mula sa langit, at pagkatapos ay biglang sumugod at dumiretso kay Jia Ye. Nang makitang maayos si Yang Yiu at naglunsad ng counterattack, medyo nataranta ang mukha ni Jia Ye. Alam niyang malakas ang kanyang kapangyarihan, at walang daloo ang makakalaban sa atake ng matinding yin at yang. Ngunit nilabanan ito ni Yang Yiu. Isang kasinungalingan ang sabihing hindi siya nagpapanik. Ngunit si Yang Yian ay hindi isang ordinaryong daloo. Siya ay nagsagawa ng paraan ng Diyos. Ang kanyang pangunahing lakas ay mas malakas kaysa sa iba sa simula. Bilang karagdagan, ang kapangyarihan ng Ghost Mother Demon Tree ay hindi ordinaryong kapangyarihan, ngunit ito ay maihahambing sa kapangyarihan ng sinumang Hanyuan na 10,000 taong gulang na demonyo. Sa makatuwid, ang Hanyuan Chi ni Jia Ye ay nagbago sa kapangyarihan ng matinding yin at matinding yang, at natural na hindi nasaktan si Yang Yian. Matapos ma-counterattack ni Yang Yian, tiningnan ni Jia Ye ang siyam na pulang baging, na ang bawat isa ay nagpakita ng isang kahindek-hindek na mukha ng lalaking puno, at ang kanyang puso ay nanginginig ng walang dahilan. Ngunit alam niyang hindi siya dapat magambala o mataranta sa oras na ito. Siya ay isang Hanyuan Daos na walang kamatayan na nilinang hanggang sa tuktok ng unang baitang. Ang kapangyarihan ng Hanyuan sa kanyang katawan ay si Hanyuan Yiki lamang, at mayroon pa ring linya ng Hanyuan Erki. Ang Hanyuan Daoist Immortals ay ang pinakamataas na kaharian ng kapangyarihan sa cultivation realm ng immortal na mundo. Ang kapangyarihan ng Hanyuan, ang unang baitang ay may isang chi, ang gitnang baitang ay may dalawang chi, at ang nasa itaas na baitang ay may tatlong chi. Ang dakilang kasakdalan ay Hanyuan Mahayana, at ang kasunod na paglilinang ng kaharian ay papasok sa isang bagong kaharian. Maaari itong tawaging Hanyuan Sangki. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman ni Jia Ye na ang kanyang kapangyarihan ay hindi sapat upang talunin si Yang Yian, na nagpabalisa sa kanya. Alam niyang kung magtatagal pa siya, magdurusa siya at mawawala ng mukha sa harap ng mga immortal ng buong Xiandan City. Kahit, baka nasa panganib ang buhay niya. Si Yang Yian, ang batang ito, ay talagang medyo mahirap pakitunguhan. Kaya pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagngangalit si Jia Ye at nagpas siyang gumawa ng mabilis na desisyon na pabagsakin si Yang Yian. Kahit na ito ay nagkakahalaga ng ilang presyo, ito ay mas mahusay kaysa sa patuloy na krisis sa ngayon. Dahil hindi gumana si Hanyuan Yiki, pilit niyang gagamitin ang kapangyarihan ni Hanyuan Erki. Anyway, ang kanyang cultivation level ay nasa peak na ng first grade Hanyuan Daoist Immortal, at isang buhok lang ang layo niya mula sa middle grade Hanyuan Daoist Immortal. Hindi naging mahirap para sa kanya na piliting pasiglahin ang kanyang potensyal na pansamantalang maabot ang middle grade Hanyuan Daoist Immortal. Pagkatapos ng mabilis na pag-iisip tungkol sa mga kalamangan at kahinaan sa kanyang isip, biglang itinusok ni Jia Ye ang kanyang daliri sa kanyang noo. Bukas. Sa sumunod na sandali, malakas ang aura ni Jia Ye. Naramdaman ni Yang Yian na tumaas ng husto ang cultivation ni Jia Ye. He cursed, desperado na talaga ang matanda. Natural, alam niyang pilit na pinapabuti ng matanda ang kanyang cultivation. Sa oras na ito, hindi na nagpigil si Yang Yian. Alam niyang isa sa panganib ni Jia Ye ang kanyang buhay. Matapos umatake ang siyam na baging, sumigaw si Yang Yian sa kanyang puso, "Hey Lian, tulong." Kasabay nito, hinimok niya ang inskripsyong anteng-anteng sa kanyang kamay na i-activate ito kaagad, at handa siyang maglunsad ng pag-atake ng kulog kay Jia Ye. Sa isang pag-iisip sa kanyang isipan, siya rin ang nagsagawa ng Invisibility Daoist Technique. Nag-transform siya bilang isang Ghost Mother Demon Tree at nawala kaagad, ngunit sa kanyang puso ay tahimik siyang sumigaw, "Ghost Mother Demon Body Inlayin siya." Ang lahat ng kapangyarihan ay sumabog sa sandaling ito. Kasabay nito, umungal si Jia Ye. Pinaghalong yuan ng dalawang chi, baligtarin ang yin at yang. Ngunit nakita ang katawan ni Jia Ye na sumambulat na may libu-libong nakakasilaw na sinag. Sa oras na ito, sinalakay ng siyam na baging ni Yang Yian si Jia Ye. Boom boom boom. Sa sandaling ito, ang siyam na baging ni Yang Yian ay bumangga sa nakakasilaw na liwanag ni Jia Ye at naging pulbos. Itinaya ni Jia Ye ang kanyang buhay at pilit na itinaas ang kanyang cultivation sa middle grade Hanyuan realm. Ang kanyang kapangyarihan ay 12-dosenang beses na mas malakas. Ang puwersa ng Hanyuan na pumutok ilang sandali ang nakalipas ay winasak ang siyam na baging ni Yang Yiu. Agad siyang tumawa, "Look, boy, lagot kita," habang
Tumatawa ng ligaw, nakita ni Jiaye ang Ghost Mother Demon Tree na nagkatawang tao ni Yang Yiu na naglaho sa lugar, at agad siyang nakaramdam ng sama ng loob. Sa sumunod na segundo, isang malamig na boses ang tumunog sa likuran niya, hindi tiyak kung sino ang maghihiwalay sa kung sino. Ikaw. Si Han Yuan ay nasa langit, at ang dalawang chi ay lumiliko sa langit. Narinig ni Jiaye ang boses ni Yang Yiu sa likod niya, at agad na sumama ang pakiramdam. Nang walang pag-iisip, hinikayat niya ang lahat ng kanyang lakas. Boom boom boom. Ngunit sa oras na ito, ang mga makakapal na baging na napapalibutan ni Yinlei ay lumitaw mula sa lahat ng direksyon at buhol sa kanya, at pagkatapos ay ang malakas na masamang espiritu sa lupa ay dumiretso sa kanyang mga paa. Isang berdeng apoy ang nag-aapoy sa kanyang harapan, palaki ng palaki, at sa isang iglap ay talagang sinunog nito ang Han Yuan dalawang chi na nagpo-protekta sa kanya sa labas ng kanyang katawan. Sa katunayan, sa oras na ito, ang kanyang Han Yuan Erki ay hindi pa nakakalabas, at pinigilan muna ito ni Yang Yiu. Nakaramdam ng palpitation si Jiaye. Pagkatapos ay may bumungad na baging nabubog sa kanyang harapan at dumiretso sa kanyang noo. Ang glass vine na ito ay talagang kasing manipis ng chopstick, ngunit ito ay napakatalas at tumusok sa kanyang Han Yuan Erki na depensa ng walang anumang sagabal. Puff, pumasok ito sa noo niya. Ah, ikaw. Paano mo? Kaya. Si Jiaye ay sumigaw at nawala ng malay bago niya natapos ang isang pangungusap, dahil ang glass vine na ito ay direktang tumusok sa kanyang ulo at pumasok sa dagat ng kamalayan at agad na tumusok sa kanyang immortal na kaluluwa. Kabanata 1943, Bawasan ang gusali ng siyandan sa guho. Para sa mga manunood, naging misteryo ang away ng dalawa. Maraming tao ang hindi malinaw na nakikita kung ano ang nangyari, ngunit narinig ang nakakatakot na sigaw ni Jiaye, at pagkatapos ay nakita ang katawan ni Jiaye na nagwawala. Hindi nagtagal ay naging isang tuyong bangkay, at pagkatapos ay naging pulbos at naglaho mula sa langit at lupa. Naisip na ang pinakamataas na antas ng Han Yuan Daoist Immortal ay bumagsak. Pinatay ng isang high-grade daloo. Ang pagkabigla na ito ay napakahusay para sa lahat. Noong una, nang makita ng lahat ang away ng dalawa, inisip na lang nila na kayang kayanin ni Yang Yiu ang pag-atake ni Jiaye, na talagang hindi simple, ngunit iyon lang. Walang nag-akala na kayang patayin ni Yang Yiu si Jiaye. Pero ngayon, ang resulta ay pinatay ni Yang Yiu si Jiaye. Iyan ang marangal na Han Yuan Daoist Immortal. Sa Xiandan City, wala talagang makakapatay kay Jiaye. Sinira ni Yang Yiu ang pananaw sa mundo ng lahat. Sa katunayan, maging si Ding Hepeng at ang iba pa na palihim na nanunood ay labis na nabigla sa resultang ito. Noong una, inisip nilang lahat na si Yang Yiu ay maaaring labanan si Jiaye ng direkta, labanan ang pag-atake ni Jiaye, o hindi man lang matatalo, ngunit hindi nila naisip na maaaring patayin ni Yang Yiu si Jiaye. Sa katunayan, lahat sila ay mali sa pagkakataong ito. Hindi lamang hinarap ni Yang Yiu si Jiaye ng direkta, ngunit pinatay din niya si Jiaye ng direkta. Talagang pinalawak nito ang aking pananaw. Habang ang lahat ay nabigla, si Yang Yiu mismo ay hindi masyadong kalmado. Siyempre, ang hindi mapakali ay dahil sa excitement. Siya ay labis na nasasabik sa sandaling ito, hindi dahil nasasabik siyang patayin si Jiaye, ngunit dahil nakakita siya ng isa pang sorpresa na hatid sa kanya ng Ghost Mother Demon Tree. Nagawa niyang lamunin si Jiaye 400 taon na ang nakalilipas. Ito ang kredito ng espiritu ng langit at lupa. Ang espiritu ng langit at lupa ang gumamit ng kapangyarihan ng langit at lupang palayok para tulungan siyang baligtarin ang kapangyarihan ng langit at lupa at lamunin at pag-asimihan at kahit na alisin ang Ghost Mother Demon Tree ng lahat, at pinuhin ang core ng Ghost Mother Demon Tree ang punong puso. Sa oras na iyon, iniisip pa rin niya kung maaari niyang gamitin ang parehong paraan upang magsanay sa hinaharap, at alisin ang iba ng kanilang mga kasanayan para sa kanyang sariling paggamit, ngunit binuhusan siya ng isang palanggana ng malamig na tubig ng espiritu ng langit at lupa, na sinasabi na ang kakayahang magamit ang kapangyarihan ng palayok ng langit at lupa ay isang malaking halaga na, at nais niyang gamitin ito sa pangalawang pagkakataon. Hindi pwede. Nagpahayag ng panghihinayang si Yang Yian para dito. Gayunpaman, hindi siya maaaring umasa sa palayok ng langit at lupa upang baligtarin ang mga kasanayan at i-assimilate ang kapangyarihan ng ibang mga nilalang para sa kanyang sariling paggamit. Ngunit ngayon ay nakatagpo siya ng isa pang sorpresa na noong nakikipag-away siya kay Jiaye ngayon, hinimok niya ang assimilated heart ng Ghost Mother Demon Tree. Noong una, naisip niya na ang puso ng Ghost Mother Demon Tree ay makapangyarihan, at lahat ng kapangyarihang magagamit ay gagamitin kay Jiaye, at sinubukan niyang patayin si Jiaye. Kaya pagkatapos niyang himukin ang puso ng Ghost Mother Demon Tree, ang kapangyarihan ng puso ng Ghost Mother Demon Tree sa kanyang katawan ay naging isang baging na kasing manipis ng chopstick, at direktang tumusok sa mga kilay ni Jiaye. Ito ay hindi nakakagulat, pagkatapos ng lahat, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang sugpuin si Jiaye, kabilang ang lihim na pag-atake ng itim na lotus.
Kaya kapag ang kapangyarihan ng Ghost Mother Demon Tree Heart ay naging isang maliit na baging, ang kapangyarihan nito ay dapat na napakalakas. Tinusok nito ang depensa ni Jie, direktang pumasok sa gitna ng kanyang mga kilay, tinusok ang dagat ng kamalayan ni Jie, at tinusok ang immortal na kaluluwa ni Jie. Inaasahan, pagkatapos ng lahat, ito ang pinakapangunahing kapangyarihan ng Ghost Mother Demon Tree Heart. Ngunit ang sumunod na ikinagulat niya ay ang mga benepisyong hatid ng Ghost Mother Demon Tree Heart matapos nitong mabutas ang katawan ni Jie. Oo, ito ay isang benepisyo. Ang benepisyong ito ay katulad ng diwan ng pagtulong ni Chen Kun sa kanya na baligtarin ang pamamaraan ng Chen Kun Gong. Maaari talaga nitong lamunin ang kapangyarihan ni Jie. Ang pagtuklas na ito ay nagpasaya kay Yang Yian. Ang kapangyarihan sa katawan ni Jie ay nilamon at hinigup ng mga baging na binago ng Ghost Mother Demon Tree Heart, ngunit patuloy itong pumasok sa kanyang katawan. Ngunit mayroong isang kawalan na ang tunay na kapangyarihan ay mabilis na nawala, at ang halaga na hinihigop sa kanyang katawan ay hindi hihigit sa 1/4. Ang pagpapatakbo ng Chen Kun Gang upang pinuhin at sumipsip, lahat ng kapangyarihang ito ay pumasok sa kanyang Chen Kun Dao Yuan. Hindi nagtagal ang katawan ni Jie ay naging mummy, at pagkatapos ay naging pulbos at nawala ang mundo. Bagamat nakuha ni Yang Yian ang ikatlong bahagi ng kapangyarihan ni Jie, naramdaman na niya na malapit na siyang makapasok sa Great Perfection Realm. Gayunpaman, sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng karamihan, hindi siya nang ahas na makalusot ng direkta, ngunit pinigilan ang kapangyarihang ito. Sapagkat ang paglamon at pagdadalisay sa ibang mga buhay na nilalang ay talagang bawal, at maging sa mata ng maraming immortal, walang alinlangan na ito ay katulad ng Diablo. Nakakatakot din. Kung makalusot siya sa oras na ito, maaaring katakutin siya ng lahat ng immortal sa Xiandan City. Pansamantalang pinigilan ni Yang Yian ang kapangyarihang hinihigop ng glass vine na binago mula sa puso ng Ghost Mother Demon Tree sa kanyang katawan, naghahanda na piliin na makalusot pagkatapos ng usapin dito, upang ito ay ligtas. Hindi dapat makita ng iba na maaari niyang direktang agawin ang paglilinang ng ibang tao at baguhin ito sa kanyang sariling gamit. Ito rin ay isang bagay na lumalaban sa langit. Kaya dapat hindi ito makita ng iba. Napatay si Jie. Si Yang Yian ay nasa anyo pa rin ng isang matayog na puno. Pagkatapos ay muling gumalaw ang kanilang mga puso, at ang anyo ng Ghost Mother Demon Tree ay pumailang-lang at naging isang puno na nag-drill sa kalangitan at tumakip sa kalangitan. Isang hakbang na lang niya mula sa pagtupad sa kanyang pangako sa Immortal Kijun. Iyon ay upang sirain ang buong Xiandan Building. Sa isang iglap, naramdaman ng lahat ng immortal sa paligid na dumilim ang kalangitan, at nakita nila na ang Ghost Mother Demon Tree o ang puno ng demonyo na nagkatawang tao ni Yang Yiu ay lumaki ng daan-daang beses na mas malaki. Pagkatapos ay nakita nila ang hindi mabilang na makapal na baging na nagmamadali patungo sa gate ng Xiandan Building na parang isang malaking hukbo. Sa oras na ito, alam na ng mga immortal na mabilis na nag-react na aalis na si Yang Yiu sa bundok. Siya, ganap na sisirain ang Xiandan Building. Mabilis na umatras, huwag maapektuhan, itong Yang Yiu ay masyadong nakakatakot. Ang ilang mga immortal ay muling lumayo kay Yang Yiu. Boom! Isang napakalaking tunog ang umalingaw sa buong Xiandan City. Sa ilalim ng tingin ng lahat, tinakpan ni Yang Yiu ang hindi mabilang na makakapal na baging sa matayog na puno at hinampas ang tarangkahan ng Xiandan Building, at ang tarangkahan ay agad na nasira. Pagkatapos ay lumipad ang mga baging na tumatakip sa langit papunta sa teritoryo ng Xiandan Building. Boom boom boom! Umalangaw ang mga kulog. Sa abot ng mata, ang mga ateks at palasyo ng Xiandan Building ay nawasak ng mga baging at naging mga guho. May halo-halong hiyawan, at ang mga daloy ng liwanag ay bumubulusok sa langit. Sila ay ilang mga disipulo ng Xiandan Building na lumipad. Sa kasamaang palad, lahat sila ay binugbog at nahulog sa ilalim ng Ghost Mother Demon Tree na ginawang anyo ni Yang Yiu. Kung wala si Jie na namamahala, ang Xiandan Building ay wala ng master sa antas ng Hanyuan. Ang pinakamataas na antas ng paglilinang ay ang Shangpin Daloo lamang. Sa orihinal, ang Xiandan Building ay may isang magaling na eskrimador na si Hanyang na nasa tabi ni Jie, ngunit sa kasamaang palad siya ay nilamon at napatay ng Ghost Mother Demon Tree. Kaya nagsimula ang isang patayan. Tumagal ng 3 oras ang dagandong. Ang chassis ng Xiandan Building ay binomba ng libu-libong baging sa loob ng 3 oras bago ito tumigil. Pagkaraan ng 3 oras, lumipad ang alikabok hanggang sa libu-libong metro sa kalangitan. Sa mga mata ng lahat, ang halo ng Ghost Mother Demon Tree ay kumurap saglit at tuluyang nawala, ngunit sa gate ng Xiandan Building, lumitaw ang tunay na katawan ni Yang Yiu na may puting buhok. Ang lugar ng Ang Xiandan Building sa loob ng radius na 30 milya ay nababalot ng makapal na alikabok, at imposibleng makita kung ano ang nangyari dito. Gayunpaman, naunawaan ng lahat ng mga immortal sa Xiandan City na ang Xiandan Building ay ganap na naalis mula sa Xiandan City mula ngayon.
Matapos mabawi ni Yang Yiyo ang kanyang tunay na katawan, sinundan niya ang alikabok at inactivate ang inscripsyong anteng-anteng, pagkatapos ay nawala sa lugar na may kapangyarihan ng space shuttle. Siyempre, dinala niya sina Zexang at Yan Shiksha, na nakatitig sa bibig, sa espasyo ng Tiankunpot bago umalis. Ngayon, tinupad niya ang sumpa na ginawa niya sa walang kamatayang Kijan, ganap na winasak ang Xiandan Building, pinatay si Jie Ye, at ipinaghiganti si Zexang. Ito ay isang perpektong pagtatapos. Siya, nakahanda na rin agad tumakas. Una, ayaw niyang ma-target. Alam niya na ang Xiandan Building sa Xiandan City ay isang sangay lamang sa ilalim ng pamamahala ni Jie Ye. Ang tunay na kapangyarihan ng Xiandan Building ay kumalat sa buong mundo ng diwata. Anyway, ang layunin niya ay sirain ang Xiandan Building kung saan naroon si Jie Ye, at ngayon ay nagawa na niya ito. Pangalawa, kailangan niyang baguhin ang kapangyarihang hinihigop ng glass vine sa kanyang katawan para makalusot. Kaya mabilis siyang nakatakas. Matapos ang kanyang antas ng paglilinang ay umunlad sa itaas na antas ng daloo, pinaandar niya ang inscripsyong anteng-anteng upang gamitin ang kapangyarihan ng espasyo, at ang hanay ng shuttle ay umabot sa 1,000 metro. 1,000 metro ang layo ng isang shuttle. Matapos ang kalahating oras ng shuttle, malayo na siya sa maingay na lugar at pumasok sa isang walang hangganang bundok. Tanging. Tapos tumigil si Yang Yiyo. Ha, nakakaloka talaga ang makipag-away, pero astig talaga. Ungol ni Yang. Ngunit biglang lumingon si Yang Yiyo, tumingin sa kagubatan sa kanyang harapan, pinaikit ang kanyang mga mata at nagsabi, "Sino ito? Lumabas ka." Kabanata 1944, Natuksong Manalo. Hindi inaasahan ni Yang Yiyo na may tinutumbok siya. Natakot siya na may pumutok sa kanya, kaya agad siyang tumakas matapos sirain ang Xiandan Building. Nang huminto siya para huminga, may nakita siyang hininga na lumilitaw sa kakahuyan sa hindi kalayuan. Kumunat ang noo niya at napamura. Oo naman. Sapat na, sa susunod na sandali ay lumabas ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa likod ng isang malaking puno habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Hindi pa nakita ni Yang Yiyo ang taong ito, ngunit nakilala niya na ang mga damit sa kanyang katawan ay nagpapahiwatig na siya ay miyembro ng Lianzhou Xianmeng. Bukod dito, ang aura ng taong ito ay napakalakas, at siya ay talagang isang first-grade na Hanyuan Daoist na walang kamatayan. Alam niya ang tungkol sa Lianzhou Xianmeng. Ito ay isang tunay na makapangyarihang organisasyon. Bagamat hindi niya masyadong alam ang tungkol dito, base sa impormasyong inusisa ni Yan Shiksha ng Xiandan City, ang Lianzhou Alliance ay may magandang impluwensya sa buong mundo ng mga engkanto. Sa totoo lang, kung maaari, ayaw niyang magkaroon ng masyadong maraming kalaban. Ngunit hindi siya natatakot sa iba na naghahanap ng gulo. Malamang sa simula pa lang ay tina-target na siya ng taong ito, kaya may dahilan si Yang Yiyo para maghinala na hindi dalisay ang layunin niya sa pagsunod sa kanya. Hindi maganda ang mukha niya. Tumingin siya sa bisitang si Yang Yiyo at sinabi sa malalim na boses, "Ano ang gusto mong gawin sa pagsunod sa akin?" "Haha, kapwa Daoist, huwag kang kabahan. Ako si Ding Hepeng, ang pinuno ng Departamento ng Alchemy ng Immortal Alliance sa Xiandan City. Wala akong masamang intensyon. At saka, pinatay ng kapwa Daoist si Jie Ye, kaya hindi mo na ako kailangang alalahanin." Ngumiti si Ding Hepeng at tumayo ng 3 metro ang layo mula kay Yang Yiyo para magsalita. Sa katunayan, sinundan niya si Yang Yiyo sa sandaling tumakas siya at muntik na siyang mawala. Namangha siya sa kakayahan ni Yang Yiyo na makatakas muli. Gayunpaman, pumunta nga rito si Ding Hepeng nang walang anumang masamang intensyon. Sa kabaligtaran, dumating siya upang personal na manalo kay Yang Yiyo. Nabigo siyang manalo sa Golden Turtle Immortal nang ipadala niya ito noon. Sa pagkakataong ito, personal na lumabas si Ding Hepeng dahil mas naging optimistiko siya sa potensyal ni Yang Yiyo. Magtagumpay man ito o hindi, maaari mong subukan ito, o maaari kang bumili ng isang pabor mula kay Yang Yiyo, na mabuti rin. Nakikinig sa mga salita ni Ding Hepeng, naisip ito ni Yang Yiyo. Kung talagang may plano ang kabilang partido, hindi siya magiging pushover. Bagamat wala siyang naramdamang mali siya kay Ding Hepeng, nag-iingat pa rin siya kay Ding Hepeng at sinabing, "Kuya Ding, sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mong sabihin. May mga gagawin ako." Ngumiti si Ding Hepeng at direktang sinabi, "Okay, hindi ako magpapatalo, kaya sabihin mo lang sa akin. Pumunta ako rito na umaasang makakasali si Brother Yang sa Immortal Refining Alliance. Iisa lang ang layunin ko at wala nang ibang intensyon." Nang marinig ni Yang Yiyo ang pagtatangka ni Ding Hepeng na manalo sa kanya, tatanggi na sana siya kaagad. Ang Golden Turtle Immortal ay nagsabi ng isang bagay na katulad noon, ngunit hindi siya sanay na isinasaalang-alang ang anumang puwersa at pagkatapos ay pinipigilan ng iba. Nang tatanggi na sana siya, unang nagsalita si Ding Hepeng, "Kuya Yang, huwag kang magmadaling tanggihan ako. Pwede mo ba akong pakinggan? Hindi pa huli ang lahat para tumanggi pagkatapos ng trabaho, di ba?
Natigilan si Yang Yian, pagkatapos ay nagsabi, sabi mo. Tumingin si Ding Hepeng kay Yang Yian at dahan daw ang sinabi, sa pagkakataong ito, Kuya Yang, pinatay mo si Jia Ye, na talagang kahanga-hanga, ngunit sinaktan mo rin ang Xiandan Tower sa parehong oras. Ang Xiandan Tower na pinangangasiwaan ni Jia Ye sa Xiandan City ay isa lamang sa mga tunay na Xiandan Towers. Ang tunay na Xiandan Tower ay maaari ding ituring na isang puwersa sa buong mundo ng engkanto. I wonder kung alam ni Kuya Yang ang tungkol sa totoong Xiandan Tower. O haharapin mo ang paghihiganti mula sa punong tanggapan ng Xiandan Tower sa susunod. Narinig lang niya ang kapangyarihan ng Xiandan Tower. Si Jia Ye ay pinuno lamang ng sangay ng lungsod ng Xiandan. May iba pang Xiandan Tower sa buong mundo ng engkanto. Ito ay isang magandang puwersa, ngunit siya lamang ang nakakaalam, at hindi niya naisip kung paano haharapin ang susunod na paghihiganti mula sa punong tanggapan ng Xiandan Tower. Siyempre, kung gagantay ba siya o hindi, maaring hindi pa tiyak, hindi niya masyadong pinag-isipan, pero ngayon sa sinabi ni Ding Hepeng, ang Xiandan Tower ay parang medyo makapangyarihan sa mundo ng mga engkanto. Pinatay niya si Jia Ye, ang pinuno ng sangay ng Xiandan City. Bilang punong tanggapan ng Xiandan Tower, palaging kinakailangan na magtanong tungkol dito sa ilalim ng normal na mga pangyayari, at ito ay magiging isang mahirap na bagay sa oras na iyon. Ang susi ay wala siyang ideya tungkol sa tunay na kapangyarihan ng Xiandan Tower. Sinabi ng may pag-iisip sa kanyang isipan, maaari bang sabihin sa atin ng kapwa Daoist na si Ding ang tungkol dito? Bahagyang ngumiti si Ding Hepeng. Alam niyang maganda ang nasimulan niya. Pagkatapos ay sinabi niya, ang Xiandan Tower sa mundo ng mga engkanto ay pinamumunuan ng isang immortal emperor na isinilang bilang master ng alchemy. Kaya't dapat isaalang-alang pa rin ng fellow Daoist Yang ang landas na tatahakin niya sa hinaharap. Ito ay hindi biro o takot ni Ding. Kung ang sinumang immortal emperor sa Xiandan Tower ay talagang magtatanong tungkol sa iyong pagpatay kay Jia Ye at pagsira sa sangay ng Xiandan Tower sa Xiandan City, magkakaroon ka ng malaking problema sa oras na iyon, kaya ito ang dahilan kung bakit pumunta si Ding sa iyo ngayon. 400 taon na ang nakalilipas, pumunta ka sa aking Xianlian Alliance para ipagpalit ang Xian Yuan Pills ng mga immortal na bato. Noong panahong iyon, ang Golden Turtle Immortal ay umiinom ng Xian Yuan Pills para makilala ang mga tao. Ako ito, isang alchemist na kayang pinuhin ang walang kamatayang tableta sa 70% na antas. Walang maraming tao sa immortal na mundo na maaaring pinuhin ang immortal na tableta sa 70% na antas. Kaya hiniling ni Ding kay Jin Gikyo na ipanalo ka at sinundan ka sa hadlang ng Ghost Mother Demon Tree. Sinong mag-aakala na lalabas si Jia Ye at pipilitin kang tumalon sa gate ng puso ng Ghost Mother Demon Tree? Akala ng lahat ay patay ka na, ngunit sa hindi inaasahan, ang kaibigang tao na si Hongfu Chi Tian ay buhay pa, at ang kanyang paglilinang ay lubos na napabuti. Pinatay niya si Jia Ye at winasak ang Immortal Pill City at ang Immortal Pill Tower sa isang iglap. Siya ay talagang bata at may pag-asa, ngunit ito ay totoo. Sa hinaharap, maaari kang magkaroon ng problema sa headquarters ng Immortal Pill Tower. Ang layunin ni Ding na ipanalo ka para sumali sa aking Immortal Alliance ay napakasimple rin, at hindi ito kasing komplikado gaya ng iniisip mo. Hindi naman ganoon ka-komplikado. Ang pinahahalagahan ko ay walang iba kundi ang mga dekalidad na elixir na ginawa mo sa nakaraan, o ang mga paraan ng paggawa ng elixir ng mga alchemy master sa likod mo. Kung makakasama ka sa Lianzhou Xianmeng ko, ibig sabihin may koneksyon din ang mga alchemist sa likod mo sa Lianzhou Xianmeng ko. Ito ang pinahahalagahan ko. Siyempre, makatitiyak ka na ang pagpayag na sumali ka sa Lianzhou Xianmeng ay hindi para itali ka o pilitin kang magtrabaho para sa Lianzhou Xianmeng. Ang aking Lianzhou Xianmeng ay talagang binibigyang importansya ang mga talento at napakalaya at nakaka-relax. Kailangan lang nitong tumulong sa pagpino ng ilang elixir sa naaangkop na oras, o hayaan ang mga alchemist sa likod mo na pinuhin ang ilang elixir na kailangan. Iyon lang, at hindi ka paghihigpitan nito. Ito ang layunin. Ang susunod ay ang mga benepisyo na maibibigay ko sa iyo. Una, kung miyembro ka ng Lianzhou Xianmeng, paprotektahan ka ng Lianzhou Xianmeng. Kahit na alam ng punong tanggapan ng Xiandan Building na pinatay mo si Jia Ye at sinira ang Xiandan Building sa Xiandan City, hindi kanila ng ahas na hawakan ang mukha. Kung ikukumpara sa aking Lianzhou Xianmeng, ang kanyang Xiandan Building ay wala. Pangalawa, kung ikaw ay miyembro ng Lianzhou Xianmeng, kung ikaw o ang mga alchemist sa likod mo ay kailangang gumawa ng mga table tasks, ang Lianzhou Xianmeng ay magbibigay ng kinakailangang alchemy na gamot. Kahit na walang immortal na gamot, ang Lianzhou Xianmeng ay maaaring magpakilos ng mga mapagkukunan upang mahanap ito, masasabing ito ang pangarap na kondisyon para sa sinumang alchemist. Sa katunayan, nang marinig ito ni Yang Yian, naantig ang kanyang puso.
Tumpak na tumpak ang pagsusuri at pagpapaliwanag ni Ding Hepeng, at talagang pinag-iisipan niya ito, at ito ang susunod na kailangan niyang harapin. Ang una ay talagang magulo, ngunit tiwala si Yang Yian na kung magtago siya, hindi magiging madali para sa mga tao sa punong tanggapan ng Xiandan Building na mahanap siya, kaya hindi siya gaanong nag-react sa una. Ngunit nang marinig niya ang pangalawa, naantig si Yang Yian. Kung talagang sinunod niya ang mga salita ni Ding Hepeng, pagkatapos ay i-refine niya ang mga walang kamatayang table tas upang mapabuti ang kanyang paglilinang sa hinaharap, hindi ba niya ililigtas ang problema sa paghahanap ng mga walang kamatayang gamot? Ang mga immortal na gamot ng Jinyuan Daluodan at Jinyuan Honyuan din na kailangang pinuhin ay hindi mga ordinaryong immortal na gamot. Ang ilang mga walang kamatayang gamot ay hindi mabibili ng walang kamatayang mga bato, tulad ng walang kamatayang gamot ng Ghost Mother Flower Tears. Gayunpaman, ang Refining Immortal Alliance ay isang malaking organisasyon na nakikibahagi sa pagpino. Dapat itong magkaroon ng isang malaking organisasyong may kapangyarihan na dalubhasa sa paghahanap ng mga immortal na gamot, at iba pa. At kahit na ang mga naturang organisasyon ay maaaring may mga ahensya ng paniktik. Ito ang dahilan kung bakit nasasabik si Yang Yiu. Kailangan niyang mahanap ang matanda, ngunit wala siyang ideya sa kanyang target sa malawak na mundo ng engkanto. Kung may organisasyong tulad ng Immortal Refining Alliance, hindi lang siya makakakuha ng immortal na gamot na kailangan niya para pinuhin ang mga table tasks para mapabuti ang kanyang cultivation, ngunit mahahanap din niya ang kinaroroonan ng matanda sa pamamagitan ng intelligence organization ng Immortal Refining Alliance. Sa kasalukuyan, tila magiging kapaki-pakinabang sa kanya ang pagsali sa Immortal Refining Alliance. Wala siyang naramdamang mali siya kay Ding Hepeng. Sa kabaligtaran, nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Ding Hepeng. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, pinutol ni Yang Yiu si Ding Hepeng at sinabing, maaari ka bang magbigay ng anumang immortal na gamot na kailangan ko sa Immortal Refining Alliance? Ngumiti si Ding Hepeng at sinabing, syempre, hanggat available ang immortal na gamot na mayroon ang Immortal Refining Alliance, at kung hindi ito available, magpapadala kami ng mga tao para hanapin ito para sa iyo. Gayunpaman, mayroong isang kinakailangan at panuntunan. Dapat kang maging alchemist nang hindi bababa sa ikalimang ranggo ng Immortal Refining Alliance, o maaari mo lamang itong pinuhin ang kalidad ng immortal na mga Pildores. Immortal Refining Alliance. Siyempre, kung hindi mo magawa, maaari mong hilingin sa alchemist na nasa likod mo na lumabas ng bundok. Tinatanggap namin ang alchemist sa likod mo na pumunta sa Immortal Refining Alliance. Hindi napigilan ni Yang Yiu ang pagtawa nang marinig niyang nagsasalita si Ding Hepeng. Walang alchemist sa likod niya. Ang alchemist ay ang kanyang sarili. Kabanata 1945, ang apat na pinuno ng Refining Immortal Alliance. Sa madaling salita, kung gusto mong tamasahin ang paggamot na iyong binanggit, kailangan mong pumasa sa alchemy assessment ni Lian Zhao Xianmeng at pinuhin ang isang elixir na maaaring i-temper na may hindi bababa sa 50% na kalidad, tama ba? Tanong ni Yang Yiu kay Ding Hepeng. Tungkol naman kay Ding Hepeng sa sandaling ito, napangiti siya sa kanyang puso. Alam niya na ang inisyatibo ni Yang Yiu na magtanong, na nangangahulugan na siya ay nagtagumpay na manalo. Ngumiti siya at tumango at sinabing, oo. Okay, sasama ako sa Lian Zhao Xianmeng mo at tatanggapin ko ang alchemy assessment mo. Gumawa ng desisyon si Yang Yiu. Welcome, ngumiti si Ding Hepeng at iniunat ang kamay. Sa kanyang opinyon, ang kailangan niya ay ang mga alchemist sa likod ni Yang Yiu. Ngunit ang pagsali ni Yang Yiu ay katumbas ng paggawa ng mga alchemist sa likod niya na konektado kay Lian Zhao Xianmeng, at ang layunin ay nakamit. Tungkol naman sa ang alchemy assessment na binanggit ni Yang Yiu, walang pakialam si Ding Hepeng. Pagdating ng oras, bibigyan niya si Yang Yiu ng kota para sa alchemy. Sumunod, nagtanong si Yang Yiu tungkol sa mga detalye pagkatapos sumali kay Lian Zhao Xianmeng, at isa-isang sinagot sila ni Ding Hepeng, karaniwang nakakatugon sa mga kinakailangan ni Yang Yiu. Matapos magkasundo ang dalawang panig, sinabi ni Ding Hepeng, sa kasong ito, fellow Dawei Tiang, sundan mo ako sa Lian Zhao Xianmeng. Huwag kang mag-alala, walang mangiistorbo sa iyo sa Lian Zhao Xianmeng. Kahit na may manggaling sa punong tanggapan ng Xiandan Building, hindi sila mangangahas na kumilos ng walang ingat sa ating Lian Zhao Xianmeng. You need to wait a moment. Nagkaroon ako ng problema sa cultivation ko noong nakikipag-away ako kay Jie dati. Kailangan kong mag-cultivate at mag-adjust. Pwede bang maghintay si fellow Dawei Ding? Pinipigilan pa rin ni Yang Yiu ang kapangyarihang kinuha niya kay Jie at hindi pa ito lubusang napino at hinihigop. Hindi siya nang ahas na mag-antala, kung hindi ay magkakaroon ng gulo sa kanyang katawan at kailangan niya itong i-absorb at pinuhin. Kailan? Narinig ni Ding Hepeng na nagsalita si Yang Yiu, napaawang ang kanyang bibig. Parang sinadya ni Yang Yiu na gusto niyang protektahan siya. Bilang isa sa mga malalaking tao sa Xiandan City ng Honyuan Daoxian, hindi niya kailanman pinrotektahan ang isang junior. Pero, kailangan pang protektahan ang batas na ito.
Sino ang gumawa sa kanya na kailangan ng isang talento tulad ni Yang Yiu? Siyempre, sa puso ni Ding Hepeng, ang taong nasa likod ni Yang Yiu lang ang inaalala niya, at ang ideyang ito ay ang kanyang pagnanasa. Hindi niya kailanman naisip kung gaano kalakas si Yang Yiu mismo. Okay, paprotektahan kita. Sabi ni Ding Hepeng na may kibot sa gilid ng bibig. Salamat, hinihintay ni Yang Yiu na sabihin niya ito. Kung may gagawing masama si Ding Hepeng, naniniwala si Yang Yiu na hindi siya linlangan ng kanyang puso. Hindi kailanman nagpakita ng mali siya si Ding Hepeng mula simula hanggang wakas. Naglalakad sa gilid, naupo si Yang Yiu na naka-cross-legged at bumulong sa Diyos at Demon Bird na natutulog sa kanyang balikat, uwak, protektahan mo ako. Isa sa mga dahilan kung bakit gumaan ang loob ni Ding Hepeng ay nasa balikat pa rin niya ang Diyos at demonyong ibong nakasquat. Naniniwala ako na kung may anumang panganib, gigisingan siya ng Diyos at Demon Bird sa unang pagkakataon. Mahinang manok. Bumulong ang Diyos at demonyong ibon. Nagkunwaring hindi narinig ni Yang Yian. Matapos kumalma ang kanyang isip, nagsimula siyang magsanay ng Chen Kun Gang. Sa sandaling ito, ang pinigilan na kapangyarihan ni Jia Ye sa kanyang katawan ay pinakawalan, at nagsimula siyang magtrabaho ng gusto upang pinuhin ito. Sa isang tiyak na sandali, nakaramdam siya ng panginginig sa buong katawan, at ang Chen Kun Daoyuan sa kanyang katawan ay gumawa din ng mahinang tunog. Nag-iba ang aura ng kanyang buong katawan, at ang walang kamatayang enerhiya ng nakapaligid na mundo ay nagtipon at pumasok sa kanyang katawan. Ang antas ng paglilinang ay umabot sa Daloo Great Perfection mula sa itaas na kaharian ng Daloo. Pagkaraan ng 3 araw, sa wakas ay itinigil ni Yang Yian ang kanyang paglilinang at napino ang lahat ng kapangyarihan ni Jia Ye na inalis sa kanyang katawan ng punong-puno ng ubas. Ang kanyang cultivation level ay na-stabilize sa tuktok ng Daloo Great Perfection. Pagbukas ng kanyang mga mata, bumulong si Yang Yian, sayang, isang buhok lang ang lapad, at hindi pa rin ako makakapasok sa Hanyuan Daoxian Realm. Ngunit muli, nasiyahan siya. Pagkatapos ng lahat, ito ang kapangyarihan na kinuha ng puno ng salamin mula kay Jia Ye. Ito ay isang dagdag na benepisyo na nagbigay daan sa kanya upang sumulong sa isang maliit na kaharian at maabot ang rurok ng Daloo Great Perfection. Sa oras na ito, inaasahang siya ay Hanyuan. Ang akumulasyon ng kanyang paglilinang sa hinaharap, tiyak na asenso siya sa Hanyuan. Sandali lang. Inaliw niya ang sarili sa kanyang puso, okay lang. Wala pang 1,000 taon para marating ang Fairyland. Maglaan ka ng oras. Sa huli ay makakamit mo ang Hanyuan. Sa katunayan, ang bilis ng cultivation ni Yang Yian ay napakabilis na ng cultivation speed kahit sa Fairyland, ngunit siya mismo ay hindi alam ito. May sense of urgency din siya sa puso niya kaya naiisip niya. Ang dahilan ay dahil pa rin sa matandang si Yun Changxi. Matapos ibalik ng matanda ang kanyang immortal na katawan sa Sanxian Island, ang master at apprentice ay nagmadaling pumunta sa Fairyland nang hindi nagsasalita ng ilang salita. Bagamat walang sinabi ang namatay na matanda, bilang isang apprentice na umaasa sa matandang lalaki sa loob ng libu-libong taon, mahuhulaan ni Yang Yian na pumunta ang master sa Fairyland para maghiganti, at may mga dahilan din para sa asawa ng master. Anyway, pakiramdam ni Yang Yian ay makakasagupan ng isang malaking kalaban ang matanda sa kanyang pagbabalik sa Fairyland. Bilang isang alagad, paanong walang dahilan upang hindi mag-alala? Kaya't pagkatapos niyang umakyat sa Fairyland, siya ay nag-aalala at nababalisa, palaging iniisip na mahanap ang matanda ng mabilis, upang siya ay makaramdam ng kagaanan. Ngunit pagdating sa Fairyland, nasa rookie level ang kanyang cultivation level. Sa 9 na kaharian ng walang kamatayang landas, siya ay nasa ibaba pa rin, kahit sa gitna. Ito ang dahilan kung bakit naramdaman niyang mabagal pa rin ang kanyang paglilinang. May ganitong ideya si Yang Yiu, ngunit hindi ito nangangahulugan na si Ding Hepeng, na nakatayo sa tabi, ay sumang-ayon. Sa 3 araw ng masunurang proteksyon ni Ding Hepeng kay Yang, nasaksihan niya ang pagsulong ni Yang Yiu mula sa itaas na kaharian ng Daloo hanggang sa rurok ng Daloo Great Perfection, at narinig niya ang pag-ungol ni Yang sa mahinang boses tungkol sa kanyang kawalang kasiyahan sa hindi pagpasok sa Hanyuan Daoxian Realm. Dahil dito, halos gusto ni Ding Hepeng na samuka ng dugo at gustong tumakas sa batang ito. Napaisip si Ding Hepeng sa kanya. Siya ay nagsasanay sa loob ng 9,800 taon bago niya naabot ang kasalukuyang antas ng unang baitang Hanyuan Daoxian. Kinailangan siya ng 1,500 taon upang makalusot mula sa mataas na grado na kasanayan sa Daloo hanggang sa Hanyuan Realm. Anong uri ng halimaw si Yang Yiu? 3 araw. Nakumpleto niya ang kanyang landas sa pagsasanay na umabot sa kanya ng 1,500 taon sa loob ng 3 araw, at hindi pa rin siya nasisiyahan. Nakakainis ang mga tao. Labis na nanlumo si Ding Hepeng. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya kay Yang Yiu at biglang tumawa ulit. Ngayon, hindi alintana kung ang alchemy master sa likod ni Yang Yiu ay umiiral o wala,
ang cultivation talent ng batang ito lamang ang nagpatunay na siya ay isang henyo tulad ng isang halimaw. Isang magandang bagay na isama siya sa refine ng Immortal Alliance. Ito ay isang henyo na natuklasan niya. Kapag tama na ang oras, dadalhin niya si Yang Yiyo para makita ang Master. Baka matutuwa si Master. Sa pag-iisip nito, mas kalmado ang pakiramdam ni Ding Hepeng. Matapos makitang natapos si Yang Yian sa kanyang pagsasanay, lumapit si Ding Hepeng at nakangiting sinabi, "Binabati kita kay Brother Yang sa iyong mahusay na pag-unlad sa paglilinang." "Binabati kita. Hehe, swerte lang." Bagamat mahinhin si Yang, pinatunayan pa rin ng pagmamalaki sa kanyang mga mata ang kanyang kagalakan at kawalang hiyaan sa ngayon. "Hahaha, punta tayo sa refine ng Immortal Alliance. Maraming salamat." Pagkatapos nito, sinundan ni Yang Yian si Ding Hepeng sa refine ng Immortal Alliance. Bagamat matalinong tao si Ding Hepeng, namangha siya sa bilis ng cultivation ni Yang Yian, ngunit alam niya na may mga bagay na mas mabuting hindi na itanong. Hindi siya nagtanong tungkol sa mga sekreto ni Yang Yian, kahit alam niyang maraming sekreto si Yang Yian. Pinipino ang Immortal Alliance. Naabot lamang ni Yang Yian ang unang palapag sa ikalawang pagtapak niya. Sa pagkakataong ito, diretsyong sinundan niya si Ding Hepeng sa itaas na palapag. Narito ang core ng refine ng Immortal Alliance. Ito ay isang lugar na hindi bukas sa publiko, at ito rin ay isang lugar na may iba pang mga sekreto. Mayroong 4 na pangunahing espasyo, ang Alchemy Space, ang Formation Space, ang Puppet Space, at ang Talisman Space, at sa gitna ay ang Refining Hall. Sa oras na ito, ang mga pinuno ng 4 na pangunahing refinery ng Lianzhou Xianmeng ay nagtipon sa Central Refining Hall. Dahil gusto nilang subukan ang alchemy ni Yang Yian, dinala ni Ding Hepeng si Yang Yian dito para ibigay kay Yang Yian ang status ng isang 5th grade alchemist, at kailangan niyang pumasa sa assessment ng 4 na major refining head. Dapat mong malaman na ang mga pribilehiyong tinatamasa ng 5th grade alchemist ng Lianzhou Xianmeng ay hindi karaniwan, at hindi lahat ay maaaring tamasahin ang mga bunga ng kanilang paggawa. Dapat mayroon kang tunay na kakayahan. Bagamat pinahahalagahan ni Ding Hepeng ang alchemy master sa likod ni Yang Yian at gustong bigyan ng pahinga si Yang Yian, kailangan pa rin niyang gawin ang dapat niyang gawin. Ito ang dahilan kung bakit isinagawa ang pangangasiwa at pagtatasa ng 4 na pangunahing pinuno ng Central Alchemy Hall. Si Ding Hepeng ay natural na pinuno ng Departamento ng Alchemy, na alam ni Yang Yian, ngunit ang 3 pa ay hindi pa nakikita o narinig tungkol sa kanya. Matapos makapasok sa bulwagan, naramdaman ni Yang Yian ang iba't ibang aura ng 3 pang tao, ang iba ay nakikiusyoso, ang ilan ay nagsusuri, at ang ilan ay pagalit. Hindi siya nagsalita, naghihintay na magpakilala si Ding Hepeng. Tungkol sa pagtatasa ng alchemy, hindi niya ito isinapuso, at naisip na tama lang na subukan ang kanyang kasalukuyang alchemy dito, anong antas ang maaari niyang maabot. Siya, naiintindihan din niya na kailangan niyang maging malakas para mabuhay kahit saan. Kung hindi, hindi sapat para kay Ding Hepeng na pahalagahan siya. Laging may mga taong hindi tatanggap. Halimbawa, naramdaman niya ang aura ng isang malungkot na matandang kasama ng iba pang 3 tao, at galit siya sa kanya. Kahit hindi niya maintindihan, hindi siya natakot. Kabanata 1946 siya ay sapat na malakas upang maging kapantay natin. Sinasabi ng Immortal Alliance of Refining and Manufacturing na ang lahat ng paraan ng pagpino at pagmamanupaktura ay natipon sa langit, ngunit nalaman ni Yang Yiyo na 4 lang ang tao sa kabuuan, kabilang si Ding Hepeng, ang pinuno ng Departamento ng Alchemy, at isang tao ang nawawala. At ang nawawala ay ang paraan ng pagdadalisay. Hindi naman dapat, ngunit hindi masyadong nagtanong si Yang Yiyo, at natural na malalaman niya kung ano ang nangyayari mamaya. Pagkatapos ay ipinakilala ni Ding Hepeng, kasamang The Wist Yang, gusto kong ipakilala sa iyo ang 3 tao na pinuno ng sangay ng Xiandan City Refining Immortal Alliance. Itinuro ang unang matandang lalaki na may kulay abo na buhok at celestial look. Sinabi niya, ito si Master Yao Buyan, na namamahala sa Departamento ng Anting-Antang, Master Bao Shanguang, na namamahala sa Departamento ng Pagbuo, at Master Bayan Long, na siyang Puppet Master. Silang 3 ay mga master ng 5th level na badge ng Mi. Mga puppet. Noong una, mayroong isang master ng pagpino, ngunit pagkatapos na ma-accident ang taong namamahala sa porma sayon daan-daang taon na ang nakalilipas, ang posisyon ng taong namamahala sa pagpino ay nabakan sa Xiandan City Refining Immortal Alliance. Ang pangunahing dahilan ay walang angkop na kandidato. Si Lord Luoyang, na namamahala sa Xiandan City Refining Immortal Alliance, ay lumabas upang maglakbay at hindi na bumalik, kaya walang kaayusan. Gayunpaman, kaming 4 ay sama-samang magsusuri sa iyo, na maaari ding kilalanin ng punong tanggapan ng Refining Immortal Alliance. Hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Mayroon ka bang iba pang mga katanungan? Kung wala nang ibang tanong, magsisimula na ang assessment. Pinakinggan ni Yang Yian ang maikling pagpapakilala ni Ding Hepeng sa 3 pang tao, at ikinuyong din niya ang kanyang mga kamao bilang pagbati.
Sinabing walang problema sa assessment at maaari na itong magsimula. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi niya inaasahan na bumantong hininga ang Formation Master na si Bao Shuangguang at nagsabi, Master Ding, wala si Lord Luo Yang, at ikaw ang may pananagutan sa pagtatasa ng isang maliit na alchemist na nagbukas ng 5th level badge. Hindi ba ito nararapat? Master Bao, huwag kang mag-alala, nasa ding ang lahat. Kung hindi, pumunta ka rito para lang maging saksi. Ipapaliwanag ko kay Lord Luo Yang pagbalik niya. Walang pakialam na sabi ni Ding Hepeng. Sa pananaw ni Yang Yian, ang eksenang ito ay tila nagpapakita na ang mga tao sa Refining Immortal Alliance ay hindi lahat sa isa. Tulad ng sinasabi ng matandang kasabihan, kung saan may mga tao, may mga ilog at lawa, at may mga pakikibaka kahit saan. Ang Formation Master na ito na si Bao Shuangguang ay halatang hindi maganda ang pakikitungo kay Ding Hepeng, ngunit sa pananaw ni Yang Yian, hindi mababa ang status ni Ding Hepeng sa apat. Bilang karagdagan sa kawalan ng Master ng Pagpino, ang apat na pangunahing pinuno ng Pagpino ay pawang mga immortal na Hanyuan Daoist sa unang baitang, ngunit mukhang mas makapangyarihan si Ding Hepeng. Kung gayon, bakit hindi hintayin na bumalik si Lord Luo Yang at pag-usapan ito? Kami ay mga Leiko sa iyong alchemy at hindi namin ito masyadong naiintindihan. At saka, paano magiging kwalipikado ang isang maliit na daloo na makakuha ng 5th level alchemist badge? Hindi ba ito isang biro? Si Bao Shuangguang ay malinaw na kumakanta ng ibang himig mula kay Ding Hepeng. Si Yang Yiu ay nanunood ng may interes ng walang sinasabi, at hindi rin siya nagalit. Sa simula pa lang, ang Bao Shuangguang na ito ay tila masungit sa kanya. Ngayon parang nagkamali siya. Si Bao Shuangguang ay hindi laban sa kanya, ngunit kay Ding Hepeng. Siya ay dinala ni Ding Hepeng, kaya natural na magalit sa kanya si Bao Shuangguang. Anyway, inimbitahan siya ni Ding Hepeng, at wala siyang pakialam. Kung hindi man lang malutas ni Ding Hepeng ang bagay na ito, tatalikod na siya at aalis. Walang kabuluhan ang manatili sa ganoong lugar, ngunit mapapahiya siya. Gayunpaman, sa oras na ito, nakita ni Yang Yiu na dumilim ang mukha ni Ding Hepeng, at biglang naging matalim ang kanyang aura. Tumangala siya kay Bao Shuangguang na may matalim na tingin. Malamig siyang ngumuso at hindi na siya tinawag na Master Bao. Tinawag niya siya sa kanyang pangalan at sinabing, Bao Shuangguang, gusto mo bang sumuway? Ako noon. Personal na inutusan ni Lord Luo Yang bago siya umalis, at ako ang taong namamahala sa lahat ng usapin ng Xiandan City Refining Immortal Alliance. Sa pangalan, ako lang ang pakikinggan mo. Hindi mo kailangang turuan ako kung ano ang gagawin. Ako. Iniimbitahan ka dito para bigyan ka ng mukha, para lang maging saksi ka. Ito ang panuntunan ng Refining Immortal Alliance. Kung sa tingin mo ay walang pakialam si Lord Luo Yang sa iyo, umalis ka na sa gitnang bulwagan, at hindi kita pipigilan. May isa pang sasabihin sa iyo. Ang batang binanggit mo, si Xiao Xiao Daloo, ay pumatay kay Jia Ye, ang may-ari ng Xiandan Building, 3 araw na ang nakalipas, at ginawang sira ang Xiandan Building. Ang lahat ng ito ay ginawa ni Yang Yian, ang Daoist. Siya ay may sapat na lakas upang maging kapantay natin. Mayroon pa siyang master na kayang pinuhin ang Xian Yuandan sa 70% na kalidad. Ngayon sa tingin mo na ang Daoist Yang ay hindi kwalipikadong lumahok sa pagtatasa ng 5th level alchemy master badge. Ang paghiling sa iyo na saksihan ang alchemy assessment ng Daoist Yang ay isang insulto sa iyong master na si Bao. Sa pakikinig sa lalong malakas at madiin na mga salita ni Ding Hepeng, ang paghamak ni Bao Shuangguang sa simula ay namutla sa bandang huli. Ang mga taong ito ay karaniwang walang kinalaman sa pag-iisa, at hindi nila alam kung ano ang nangyari sa Xiandan City. Pinilit sila ni Ding Hepeng na lumabas sa pag-iisa ngayon. Pagkatapos ng lahat, gusto ng Immortal Alliance na i-assess ang 5th level alchemist badge. Isa itong master. Wala na ang tunay na amo na si Luo Yang. Upang masuri ang 5th level alchemist badge, ang mga pinuno ng iba't ibang departamento ay dapat na naruroon upang masaksihan ito, na naaayon sa mga patakaran. Ang dahilan kung bakit sila nag-aaway ni Ding Hepeng ay dahil si Ding Hepeng ay muling hiniling na pinuhin ang isang elixir, ngunit tinanggihan siya ni Ding Hepeng. Kaya palagi siyang hindi komportable at hindi nasisiyahan kay Ding Hepeng mula noon. Ang pagkakataong ito ay isang nakagawiang hamon lamang. Ngunit hindi niya kailanman inaasahan na si Yang Yian, gaya ng sinabi ni Ding Hepeng, ay napakalakas kayang patayin ng isang daloo si Jia Ye. Paanong hindi niya malalaman kung anong uri ng paglilinang at anong uri ng tao si Jia Ye? Alam ni Bao Shuangguang na hindi magsisinungaling si Ding Hepeng tungkol sa mga ganoong bagay. Ibig sabihin, totoo ang ginawa ni Yang Yian. Bukod dito, talagang may master si Yang Yian na kayang pinuhin ang Immortal Yuan Pil sa pinakamataas na antas na 70%. Sa buong Immortal Pil City Refining Immortal Alliance, tanging si Lord Luo Yang, ang pinuno ng sangay ng Immortal Pil City Refining Immortal Alliance, ang maaaring pinuhin ng Immortal Yuan Pil sa pinakamataas na antas na 70%.
Bagamat ang Immortal Yuan Pill ay ang pinakamababa at pinakakaraniwang ginagamit na elixir sa Immortal Realm, walang maraming alchemist na makapagpino nito sa pinakamataas na antas na 70%. Alam na alam ni Bao Shanguang kung ano ang ibig sabihin ng isang alchemist sa antas na ito. Alam ni Bao Shanguang na kung hahayaan niyang umalis si Yang Yian ngayon dahil sa kanya, nang bumalik si Lord Luoyang. Iniisip ang mga kasuklam-suklam na pamamaraan ni Lord Luoyang, nanginginig si Bao Shanguang. Sa pagharap sa mga agresibong salita at momentum ni Ding Hepeng, napahiya si Bao Shanguang sa oras na ito, ngunit makakagat lamang siya ng bala at makahanap ng paraan. Mabilis niyang sinulyapan ang anteng-anteng na master na si Yao Buyan at ang puppet master na si Bayan Long sa tabi niya, umaasang makakahanap ng paraan ang dalawa para sa kanya. Sa oras na ito, nabigla rin sina Yao Buyan at Bayan Long sa sinabi ni Ding Hepeng. Kagagaling lang nila sa retreat, kaya natural na hindi nila alam kung ano ang nangyari sa Xiandan City nitong mga nakaraang araw. Tinitigan nila si Yang Yian at nabigla. Matapos maramdaman ng dalawa ang titig ni Bao Shanguang, mapait silang ngumiti. Si Bao Shanguang ay isang masamang bibig, at sa wakas ay pinagalitan ni Old Ding. Bagamat sila isinumpa sa kanilang mga puso, sa katunayan, silang apat ay nagtutulungan sa loob ng libu-libong taon at nagkaroon ng magandang relasyon. Alam nila na si Bao Shanguang ay isang masamang bibig, ngunit hindi siya masamang tao. Si Ding Hepeng ay palaging isang mabuting tao at isang mapagbigay na tao. Karaniwang wala siyang pakialam sa backtalk ni Bao Shanguang. Ngayon, dinala niya rito si Yang Yian, na dapat ay dahil may bigat sa puso si Yang Yian. Si Bao Shanguang ay gumagawa ng masama, at sa wakas ay hindi napigilan ni Old Ding na sumabog. Huwag mong banggitin na hindi nagagalit si Old Ding pero nakakatakot talaga kapag nagagalit. Natakot sina Yao Buyan at Bayan Long na gagamitin ni Ding Hepeng ang batas ng pamilya laban kay Bao Shanguang, na magiging malaking bagay. Bago umalis, sinabi sa kanila ni Lord Luoyang na si Ding Hepeng ang mananagot sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa Immortal Alliance. Sa madaling salita, may kapangyarihan si Ding Hepeng na ipatupad ang batas ng pamilya. Ayaw ng dalawa na gamitin ni Ding Hepeng ang batas ng pamilya laban kay Bao Shanguang. Mabilis niyang sinabi, Kuya Ding, huwag kang magalit. Alam mo ang masamang bibig ng matandang ito. Oo, huwag kang magalit. Si Master Bao ay mabilis lang. Tuwang-tuwa siya na mapasali natin si Yang Daoyo sa ating refining Immortal Alliance, hindi ba, Master Bao? Sa tulong ni Yao Buyan at Bayan Long, sinabi rin ni Bao Shanguang na may matigas na bibig, hindi ba para lang sa pagpapatunay? Hayaan mong magsimula ang batang ito. Kung hindi niya mapino ang elixir, hindi ko siya pakakawalan. Kahit na bumalik si Lord Luoyang at magtanong tungkol dito, ako, si Matandang Bao, ay may sasabihin, at ito ang kanyang Panginoon. Magkaiba ang kanyang anak, ang kanyang dalawa. Bagay. Ang mga taong hindi makapagsalita ay matigas ang ulo. Ang mga salitang ito ay hindi parang sinusubukang magbigay daan, bagkus ay parang pagpilit. Galit na galit si Ding Hepeng. Ang idiot na ito, naubos ko lahat ng tricks ko para mapunta si Yang Yiu sa refining Immortal Alliance. Ang pagsusulit sa alchemy ngayon ay isang proseso lamang. Ipaglalaban mo ba ako hanggang dulo? Kabanata 1947, ang pangalan ay Supremo. Si Yang Yiu ay nanunood at nakikinig, at may nakikita siya. Talagang sinusubukan ni Ding Hepeng na manalo sa kanya, ngunit nakakalungkot na itong si Master Bao Shanguang ay nagpumilit na makipagtalo kay Ding Hepeng. Sa halip, nagalit si Ding Hepeng kaya nanginginig ang buong katawan. Sa oras na ito, alam ni Yang Yiu na dapat siyang magsalita, kung hindi, kung aasa siya sa kanyang relasyon para makapasok sa Immortal Alliance, mapapahiya siya sa mga chismis. Nang malapit nang magalit si Ding Hepeng, umubo si Yang Yiu at sinabing, isa lang itong alchemy test, no big deal. Ngayon ay susubukan ko ang pagsubok ng mga high-level na elixir, at pino-pino ang mga ito hanggang 70%. Kung hindi mo ito maipasa, lalabas si Yang. Nang sabihin ito ni Yang Yiu, si Ding Hepeng, na malapit nang magalit kay Bao Shanguang, ay natigilan, at ang tatlo pa ay mas lalo pang nagulat. Pagkatapos ay humagalpak ng tawa si Bao Shanguang, hahaha. Ikaw na mismo ang nagsabi niyan, anak. Kung hindi ka makapasa sa pagsusulit, makakalabas ka. Ngumiti ng masama si Yang Yian, oo, sinabi ko ang high-level na Immortal na Pill Refining Test, na nagtemper ng 70% na kalidad, kung hindi ko ito makumplito, lalabas ako, ngunit. Paano kung kumpletuhin ko ito, Master Bao? Para kay Yang, ito ay ganap na isang bitag para kay Bao Shanguang. Mayroon siyang paraan ng alchemy ng walang kamatayang Kijan, at ayon sa teorya ang anumang elixir ay maaaring i-temper sa 70% na kalidad. Doon ay walang pagkakaiba sa pagitan ng mga high-level na immortal na table task at low-level na immortal na mga table task. Hanggat siya ay nagpino ng mga table task, ang kanyang pamamaraan at proseso ay pareho, at maaari niyang palamigan ang mga ito sa 70%.
Hanggat makakasabay ang mana sa kanyang katawan, walang magiging problema. Ngayon siya ay isang mataas na antas ng Daloo Cultivator. Ang kapangyarihang nakaimbak sa Chen Kun Dao Yuan sa kanyang katawan ay sapat na upang pinuhin ang mataas na antas na immortal na mga table task. Ang watershed ng high level na immortal na pills na alam niya ay ang Han Yuan level, na maaaring pumasok sa high level list. Sa madaling salita, ang mga walang kamatayang pills na kanyang pinino ay maaaring ituring na mataas na antas kung mabisa ang mga ito para sa mga master ng Han Yuan level. Hinamak siya ni Bao Shanguang dahil sa panggugulo sa kanya, at hindi siya isang malambot na persimmon, kaya binalingan niya ang mga lamesa. Nabalisa si Ding Hepeng nang marinig niyang nagsasalita si Yang Yiyo, ngunit sa isang kisap mata ay nakita niya si Yang Yiyo na talagang commandant sa kanya, kaya napalunok si Ding Hepeng sa mga salitang nasa dulo ng kanyang dila. Bagamat hindi mapagkakatiwalaan ang taya ni Yang Yiyo, nadama ni Ding Hepeng na mapagkakatiwalaan niya si Yang Yiyo. Nakita rin niya ang matinding tiwala sa sarili sa mga mata ni Yang Yiyo. Nagtataka ito kay Ding Hepeng, maaari bang hindi masama ang alchemy ni Yang Yiyo? Mula sa araw na nakilala niya si Yang Yiyo, siya at ang Golden Turtle Immortal ay naniniwala na ang alchemy ni Yang Yiyo ay makapangyarihan dahil sa alchemy master sa likod niya, at hindi kailanman naisip na si Yang Yiyo ay maaaring gumawa ng alchemy, o sa madaling salita, maaari ba siyang gumawa ng mataas na kalidad na immortal na mga table task? Ngunit ngayon ay medyo nalilito si Ding Hepeng, hindi kaya masama ang alchemy ni Yang Yiyo? Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang confidence niya. Sa pagdududa sa kanyang puso, si Ding Hepeng ay hindi nagsalita pansamantala, at tumingin kay Bao Shanguang. Dahil ikaw, Bao Shanguang, minamaliit mo si Yang Yiyo, ikaw ngayon ay tinatalo. Tingnan natin kung paano mo ito haharapin. Sa oras na ito, tumawa si Bao Shanguang at sinabing, kung talagang makukumpleto mo ang pagpino at makapasa sa aming pagtatasa, ako ang magiging lingkod mo sa hinaharap. Kung gayon ito ay isang pakikitungo. Ito ay isang deal. Tila puno ng kumpiyansa sina Yang Yiyo at Bao Shanguang, at naabot nila ang isang taya sa tila magkaparehong provocation. Dahil ang magkabilang panig ay gustong tumaya, walang ibang nakialam. Kung tutusin, hindi naman big deal ang naturang taya. Una sa lahat, maliban kay Ding Hepeng, walang ibang naniniwala na kayang pinuhin ni Yang Yiyo ang isang high-level na immortal na tableta. Ang pagpasa sa kanilang pagtatasa, kahit na ito ay naipasa, ito ay isang magandang bagay. Ang Refine ng Immortal Alliance ay magkakaroon ng isa pang Alchemy Master, at higit sa lahat si Bao Shanguang ay magiging lingkod ni Yang Yiyo. Anyway, hindi sila ang magiging katulong. Kung natalo si Yang Yiyo, sa karamihan ay makakalabas lang siya sa Refine ng Immortal Alliance, at hindi ito makakasakit sa mukha ni Old Ding. Sa kabaligtaran, si Bao Shanguang ay hindi magdaranas ng anumang pagkawala. Ang punto ay walang sinuman sa kanila ang nag-isip na si Yang Yiyo ay mananalo. Kung ganoon, simulan na natin. Handa ka na ba, Kuya Yang? Nang makitang umabot na sa taya ang dalawa, hindi na nagsalita pa si Ding Hepeng. Pinili niyang maniwala kay Yang Yiyo. Tumanggaw si Yang Yiyo para ipahiwatig na ayos lang. Ang susunod na hakbang ay upang simulan ang pagtatasa. Dahil pinili ni Yang Yiyo na pinuhin ang mga high-level na elixir, magsisimula man lang siya sa Han Yuan level elixir. Ang elixir furnace at iba pang mga bagay ay inihanda lahat ng Immortal Alliance. Kailangan lang ni Yang Yiyo na pinuhin ang elixir. Tinalakay ni Ding Hepeng at ng apat na iba pa ang pamamahala sa pagtatasa at gumawa ng desisyon. Sa huli, inihayag ni Ding Hepeng ang tatlong pagtatasa. Sinabi niya kay Yang Yiyo, Brother Yang, may tatlong assessment para sa 5th level alchemist. Ang una ay ang oras upang pinuhin ang elixir. Kailangan mong tumpak na pinuhin ang elixir liquid sa loob ng tinukoy na oras. Ang isang ito ay bilis. Atak 10 iba't ibang elixir, at kailangan ng kalahating insenso ng oras upang makumplito. Tumanggaw si Yang Yiyo upang ipahiwatig na naiintindihan niya. Pagpapatuloy ni Ding Hepeng, ang pangalawang item ay ang pagsubok sa pagkontrol ng apoy at pagdadalisay. Ang kinakailangan ay kumpletuhin ang pagdadalisay at pagsasanib ng 100 uri ng mga immortal na gamot na may iba't ibang katangian. Ang bawat isa sa 100 uri ng elixir ay may iba't ibang katangian. Ang kailangan mong gawin ay kumpletuhin ang pagpino sa loob ng isang stick ng insenso at pagsamahin ang immortal na mga gamot na may iba't ibang katangian. Sa katunayan, ang pagsubok na ito ay hindi pareho. Ngunit kasama rin ang iyong pag-unawa sa mga immortal na gamot, at ang kahirapan ay na-upgrade. Pagkatapos magsalita, nang makitang walang ekspresyon si Yang Yiyo, nagpatuloy si Ding Hepeng. Ang pangatlong bagay ay ang gawing Pildores ang likidong gamot na napino ng unang dalawa. Siyempre, ipapakita ko sa iyo ang formula ng pill. Ang formula ng pill ay ang Sheng Yuan pill na magagamit sa Han Yuan realm. Ang mga walang kamatayang gamot ay lahat ay kabilang sa 120 na unang gamot na ni-refine mo sa immortal na gamot sa unang bahagi. Ang Sheng Yuan pill ay 36 lamang.
Ang function ay na pagkatapos itong inumin sa antas ng hanyuan, ang purong immortal na enerhiya ay bubuo sa katawan, at ang isang tableta ay magbubunga ng 3 chi, na nangangahulugan na ang isang puwersa ng tableta ay maaaring makagawa ng 3 chi at maging 3 walang kamatayang enerhiya. Ito ay 3 beses ang lakas ng mga ordinaryong table toss. Sa ganitong paraan lamang ito maituturing na tagumpay at makakapasa ka sa pagtatasa. Siyempre, ang panimulang punto ay ang kalidad ng tableta ay dapat na pino sa 50%. Kung ang lahat ng ito ay makamit, ikaw ay mananalo at si Bao Shuangguang ay matatalo. Sa oras na iyon, ang iyong panalo o pagkatalo ay may verify at masasaksihan ko, Master Bayan Long, at Yao Buyan. Sabi ni Ding Hepeng, 70% refined ang quality ng pills, pero hindi yun ang tinanong ko. Kung hindi niya maabot ang 70%, talo siya. Sa oras na ito, naunawaan ni Bao Shuangguang ang pangunahing punto. Biglang damilat si Ding Hepeng, at gustong bugbugin si Bao Shuangguang ng marahas. Gusto talaga ng lalaking ito na itaboy si Yang Yiu. Ngunit napakahusay na nakipagtulungan si Yang Yiu at sinabing, huwag kang mag-alala sa sinabi ko. Kung hindi mo maabot ang 70% refinement, talo ako. Hehe, umamin ka na lang. Ding Hepeng, tingnan mo ang sinabi niya, hindi kita pinapahirapan. Labis na ipinagmamalaki ni Bao Shuangguang. Magsimula na tayo. Si Ding Hepeng ay bihirang makipagtalo, at direktang magsalita. Ang isang tao sa gitnang bulwagan ay naghanda pa rin ng kinakailangang pill furnace na mga recipe ng immortal na gamot. Ngumisi si Yang Yiu at sinabing, gumagamit ako ng sarili kong alchemy furnace. Hindi ako sanay sa ibang furnace. Alisin mo ito. Naramdaman ni Ding Hepeng ang pananakit ng kanyang ngipin. Maaari niyang utusan ang isang tao na magdala ng pinakamahusay na alchemy furnace sa departamento ng alchemy, ngunit hindi ito pinahahalagahan ng batang ito. Ayos lang pag-isipan. Para sa maraming mga alchemist, ang alchemy furnace ay ginagamit pa rin ng kanilang mga sarili. Siguro si Yang Yiu ay mayroon ding superior alchemy furnace. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at hiniling sa isang tao na kunin ang pagan. Tungkol naman sa yung 3 pang tao, naramdaman din nila na medyo mayabang si Yang Yiu. Ang alchemy furnace na inayos ni Ding Hepeng ay isang top-grade fairy weapon, ngunit hindi ito ginamit ni Yang Yiu. Ngayon ang lahat ay nagsimulang magduda kung ang batang ito ay naglalaro lamang, o marahil ay hindi niya alam kung paano gumawa ng alchemy. Kung may master na kayang gumawa ng alchemy, hindi ibig sabihin na magiging alchemist ang apprentice. Ngunit sa sumunod na sandali, maraming tao ang natigilan. Ngunit nakita nilang nagsimula na si Yang Yiu. Samantala, isang puting ilaw ang kumislap sa harap ni Yang Yiu, at biglang lumitaw ang isang sinaunang alchemy furnace, na naging 2 metro ang taas. Ilang sandali pa, maraming tao ang tumingin sa paligid, ngunit wala silang nakitang kakaiba. Kahit na ang alchemy furnace na kinuha ni Yang Yiu ay mukhang simple, hindi ito naglalabas ng immortal na aura, at tila hindi ito isang immortal na sandata. Gayunpaman, ito ang opinyon ni Yao Buyan, Bayan Long, at Bao Shuangguang. Gayunpaman, matapos makita ang Supreme Alchemy Furnace ni Yang Yiu, biglang nanliit ang mga mata ni Ding Hepeng, at bigla niyang naalala ang record ng Alchemy Furnace sa isang sinaunang libro. Sa mundo ng alchemy, may mga listahan ng mga immortal na table toss, mga listahan ng mga pangalan ng immortal na apoy, mga listahan ng mga rangkang ng immortal na gamot, at natural na mayroong mga talaan ng mga alchemy furnace. Sa mga talaan ng mga alchemy furnace na alam niya, nabalitaan na mayroong 10 mahusay na alchemy furnaces noong sinaunang panahon, na lumampas sa antas ng walang kamatayang mga sandata at tinawag na pinakamataas na sandata. Sa kanila, mayroong isang talaan ng isang alchemy furnace, at habang tinitingnan niya ito, mas mukhang ito ang alchemy furnace na inilabas ni Yang Yiu. Tinitigan ni Ding Hepeng ang alchemy furnace ni Yang Yiu ng may konsentrasyon at pananabik. Hindi niya maiwasang magtanong, maaari bang magtanong, Kuya Yang, may pangalan ba ang iyong alchemy furnace? Kailan? Narinig ni Yang Yiu ang tanong ni Ding Hepeng, hindi man lang niya tiningnan ang ekspresyon ng mukha ni Ding Hepeng at sinabing, tinatawag itong Taishang. Nagulat si Ding Hepeng at Ulong, ito talaga ang sinaunang alchemy furnace. Bilang isang alchemist, maswerte akong makita ito at mamatay ng walang pagsisisi. Kabanata 1948 panatilihin ang iyong bibig. Bagamat nagsalita si Ding Hepeng sa mahinang boses, hindi niya maiwasang magsalita mula sa kanyang nararamdaman, ngunit ang mga taong naruroon ay pawang mga dakilang immortal na may mahusay na paglilinang, kaya narinig nilang lahat ito ng malinaw. Hindi napigilan ni Bayan Long na magtanong, "Old Ding, ano ang supreme device?" Oo, sa tono mo, hindi simple ang alchemy furnace ni Yang Yiu. Tanong din ni Yao Buyan. Bagamat hindi gaanong nagsalita si Bao Shuangguang, idinikit din niya ang kanyang mga tenga para makinig. Silang tatlo ay hindi mga alchemist, kaya natural na hindi nila alam ang tungkol sa alchemy bilang Ding Hepeng.
Pero sobrang interesado rin silang tatlo sa mga ganitong tsismis, at nangyari ito sa kanilang paligid. Ayaw ni Ding Hepeng na may makaalam, pero binalotan niya ito. Ngayong tinanong siya ng maraming tao, tanging naipaliwanag niya ito. Bilang karagdagan, si Yang Yiyu ay naghahanda at nakikinig sa parehong oras. Sa katunayan, wala siyang masyadong alam tungkol sa Supreme Alchemy Furnace. Nakuha ang Alchemy Furnace na ito nang sumunod siya sa kanyang lola sa unang templo ng tao sa kanyang bayan. Pagkatapos niyang magsanay ng Taoism, ang pangalan ng Supreme Alchemy Furnace ay lumitaw sa kanyang isip, ngunit iyon lang. Pero ginawa niya. Hindi mo ba inaasahan na may sasabihin si Ding Hepeng tungkol sa isang Supreme Device? Sa kanyang sinabi, tila alam niya ang pinanggalingan ng kanyang Supreme Furnace. Si Yang Yiyan ay nakinig ding mabuti sa pag-uusap ni Ding Hepeng at ng iba pa. Bagamat alam niya ang pinanggalingan ng Pagan, sa kanya pa rin ito, ngunit magandang malaman, kahit papaano ay lalawak pa nito ang kanyang pananaw. Sinabi ni Ding Hepeng, mayroong mga talaan ng 10 malalaking hurno sa daigdig ng alchemy. Noong unang panahon, ang 10 dakilang hurno sa sinaunang daigdig ng engkanto ay tinatawag na pinakamataas na instrumento, na lampas sa antas ng pinakamataas na antas na walang kamatayang mga instrumento. Sa palagay ko, ang hurno ni Brother Yang ay tila halos kapareho sa paglalarawan ng pinakamataas na hurno, na una sa 10 malalaking hurno noong sinaunang panahon. Noong tinanong ko siya nito, hindi ko inaasahan na tatawagan niya talaga itong Supremo, pero hindi ko alam kung totoo o hindi. Puno rin ng kawalan ng katiyakan ang mga sinabi ni Ding Hepeng. Napaka-posible. Ang hurno ng batang ito ay wala man lang aura ng walang kamatayang kakanyahan. Nagbibigay ito sa mga tao ng pakiramdam ng isang ordinaryong pagan. Kataas-taasang instrumento. Napakadaling makuha iyan. At saka, ang lahat ng bagay noong sinaunang panahon ay matagal nang naging kasaysayan. Paano pa rin mapapanatili ang anumang bagay hanggang ngayon, sarap-sarap ni Bao Shuanwang. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Ding Hepeng, Bayan Long, at Yao Guyan. Dahil alam ng lahat na ang mas mahusay na mga bagay ay, mas simple ang mga ito. Bagamat walang makakatiyak kung ang alchemy furnace ni Yang Yiyan ay isang pinakamataas na sandata, ito ay bagay ng ibang tao. Pag-aralan natin ito at pag-usapan. Kung masyado kang nagsasalita, makakasakit ka ng mga tao. Para kay Yang Yiyan, matapos marinig ang mga salita ni Ding Hepeng, itinala niya ito sa kanyang puso. Kung mayroon talagang anumang pinakamataas na armas noong sinaunang panahon, kung gayon ang kanyang pinakamataas na alchemy furnace ay maaaring isa talaga. May lumitaw sa lupa. Ngayon isipin ito, ang daigdig ay isang napakahiwagang lugar. Hindi pa nakapasok ang God's Tomb Garden. Ito ay binabantayan ng kaluluwa ng unicorn at kilala bilang God's Tomb. Maging ang matanda ay nagsabi na ang lupa ay ang pinagmulan ng lupang ninuno. Hindi katakataka na ang isang alchemy furnace na lumalampas sa pinakamahusay na walang kamatayang artifact ay lumitaw sa naturang lugar. Naramdaman ni Yang Yiyan na ang kanyang Supreme Alchemy Furnace ay isang supreme artifact. Ito ay isang magandang bagay. Siyempre, marami pang misteryo sa mundo sa likod ng bagay na ito. Itinala niya ito sa kanyang puso, at pagkatapos ay hindi pinansin ang mga talakayan ni Ding Hepeng at iba pa. Sa paggalaw sa kanyang puso, lumitaw ang berdeng Lotus Fairy Fire at nag-apoy sa alchemy furnace, at nagsimulang pinuhin ang walang kamatayang gamot. Kung nagyayabang ka, kailangan mong gawin ito. Ito ay mas mahalaga kaysa anupaman. Para sa kanya, hindi ito pagmamalaki. Hindi ganoon kahirap ang pagsubok na iminungkahi ni Ding Hepeng at ng tatlo pa. Ang una ay upang pinuhin ang 10 iba't ibang mga immortal na gamot sa loob ng kalahati ng isang incense stick ng oras, na kung saan ay ang kanyang malakas na punto. Nang ang Azure Lotus Immortal Fire ay nag-apoy sa alchemy furnace, ang temperatura ng Integrated Central Hall ay tumaas, na nakakuha din ng atensyon ni Ding Hepeng at ng iba pang tatlo. Lahat ay naglalaro ng apoy. Kung ang alchemy furnace ay ang strong point ni Ding Hepeng noon, at ang tatlo pa ay hindi masyadong pamilyar dito, kung gayon ang Azure Lotus Immortal Fire ay hindi na kilalang kilala sa kanilang apat ngayon. Dahil lahat sila ay mga refiner, hindi sila estranghero sa mga apoy. Ano ito? Immortal Fire. Hindi isang mahinang Immortal Fire. Mukhang ito ang Azure Lotus Immortal Fire na nireranggo sa nangungunang tatlo sa listahan ng Immortal Fire. Sabay-sabay na nagsalita ang apat na tao, na nakatitig kay Yang Yiyu ng nanlalaki ang mga mata. Tama, ito ang Azure Lotus Immortal Fire. Hindi ko inaasahan na mayroon pa pala siyang ganitong uri ng immortal na apoy. Bulalas ni Ding Hepeng. Ngayon mukhang naiintindihan ko na kung bakit gustong patayin ng taong ito si Jiaye at direktang sirain ang Xiandan Building. Naaalala mo pa ba ang nangyari sa Xiandan City mahigit 10,000 taon na ang nakararaan? Ibig mong sabihin Jiaye? Oo, bali-balita na pinatay ni Jiaye ang kanyang nakababatang kapatid at sinira ang mana ng kanyang Panginoon. Nang makipaglaban siya kay Qi Jun, ang henyo ng mundo ng alchemy,
lumitaw ang Azure Lotus Fairy Fire kay Chi Jun. Sinasabing lumikha si Chi Jun ng isang elixir na maaaring isulong ng walang epekto kahit sa ilalim ng hanyuan. Para sa bagay na ito, ipinagkanulo ni Jia ang kanyang amo at mga ninuno, pinatay ang kanyang nakababatang kapatid na si Chi Jun, at sinira ang sekta ni Chi Jun, na talagang sekta ng kanyang amo. Sa kasamaang palad, hindi nakuha ni Jia ang gusto niya sa huli. Nabalitaan na si Chi Jun ay malubhang nasugatan at nawala. Oo, ang insidenteng ito ay nagdulot din ng kaguluhan sa mundo ng alchemy. Maraming alchemist ang naghanap kay Chi Jun, na gustong makuha ang formula ng elixir ni Chi Jun at ang Azure Lotus Fairy Fire, ngunit walang nakahanap sa kinaroroonan ni Chi Jun. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng 10,000 taon, napatay si Jia Ye, ang Immortal Pill Building ay nawasak, at ang Azure Lotus Immortal Fire ay muling lumitaw sa mundo. Ngayon tila ang lahat ng ito ay hindi isang pagkakataon. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, si Yang Yiyu ay maaaring disipulo ni Qi Jian Immortal, o maaaring namana niya ang pamana ni Qi Jian Immortal kapag nagkataon. Si Ding Hepeng at ang apat pa ay nagsimulang mag-usap sa isa't isa. Ngayon ang ilang mga bagay ay naging malinaw. Nakuha ni Yang Yiyu ang Immortal Yuan Pill na na-refine hanggang 70%. Ang ganitong uri ng alchemy ay hindi isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong alchemist. Kung namana niya ang legacy ni Qi Jian Immortal, o buhay pa si Qi Jian Immortal, at si Yang Yiyu ay disipulo ni Qi Jian Immortal, kung gayon ang lahat ng ito ay maipaliwanag. Ang Qinglian Immortal Fire ay hindi isang repolyo, at maaaring magkaroon ng pangalawa. Ngayon, mukhang maganda ang relasyon ni Yang Yiyu kay Qi Jian Immortal. Mula ngayon, tikom na ang bibig nating apat. Wala tayong alam tungkol kay Yang Yiyu, at hindi tayo dapat magbunyag ng kahit isang salita sa labas ng mundo. Malaki ang kahalagahan ng bagay na ito sa ating pagdalisay sa Immortal Alliance, at dapat mong malaman ito. Agad na nagsalita si Ding Hepeng. Kami lang ang nakakaalam. Sina Yao Buyan, Bayan Long at ang tatlo pa ay sabay-sabay na sumagot. Sa pagkakataong ito, kahit si Bao Shanguang ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano. Dahil ang walang kamatayang Qi Jian ay sinuri ng malalaking tao sa mundo ng alchemy, kung hindi mamatay si Qi Jian, magkakaroon siya ng pag-asa na maging may titulong danhuang sa mundo ng alchemy sa hinaharap. Sa kasamaang palad, ang immortal na si Qi Jian ay malubhang nasugatan ni Jia Ye at nawala. Ngayong nakita ng apat na tao ang Qinglian Immortal Fire kay Yang Yiyu, malamang na naniniwala sila na maaaring wala na ang immortal na Qi Jian, kung hindi ay hindi nila ibibigay ang Qinglian Immortal Fire kay Yang Yiyu, na siyang kahalili ng immortal na Qi Jian. Pinatay ng batang ito si Jia Ye at winasak ang Xiandan Building para ipaghiganti si Qi Jian. Kung iisipin mo ito sa ganitong paraan, magkakaroon ng kahulugan ang lahat. Ngayong si Yang Yiyu ay may Qinglian Immortal Fire, malaki ang posibilidad na siya ang kahalili ng immortal na Qi Jian, kaya nasa isip niya ang mana ng alchemy ni Qi Jian. Noong panahong iyon, ang Qi Jian alchemy recipe at ilang alchemy theories ay kinilala ng maraming alchemist sa buong immortal na mundo at ng immortal na alchemy world. Naniniwala silang lahat na ang immortal na si Qi Jian ay isang alchemy genius, at kung mabubuhay siya, siya ang magiging emperador ng mundo ng alchemy sa hinaharap. Ngayong pumasok na si Yang Yiyan sa Lianzhou Xianmeng, natural na inilihim ito ng lahat. Kung hindi, kung alam ng labas ng mundo ang tungkol kay Yang Yiyan, ito ay magiging lubhang mapanganib. Isang tao na malamang na maging inapo ng Dan Emperor, na magiging miyembro ng kanilang Lianzhou Xianmeng, kung siya ay mamatay, ito ay isang malaking kawalan para sa kanilang Lianzhou Xianmeng. Habang nag-uusap ang apat na tao, sinimulan na ni Yang Yiyan na pinuhin ang walang kamatayang gamot. Sa pagtingin sa napakahusay na unang hakbang ni Yang Yiyan sa pagpino ng elixir, nagniningning ang mga mata ni Ding Hepeng. Nagbigay sila ng kalahating insenso ng oras upang dalisayin ang likido ng 10 uri ng walang kamatayang gamot. Sa katunayan, wala pang 5 minuto ang itinagal ni Yang Yiyan para makumplito ang pagdadalisay ng 10 uri ng immortal na gamot, inilagay ang mga ito sa 10 bote ng jade, iwinagayway ang kanyang kamay at lumipad papunta kay Ding Hepeng at sa apat na iba pa para Senador Yasun silang magsuri. At hindi siya tumigil, at ipinagpatuloy ang pangalawang pagtatasa. Ang kahirapan ng pangalawang item ay na-upgrade. Hindi lamang ang 100 uri ng immortal na gamot ay kailangang gawing likidong gamot, ngunit ang mga katangian ay kailangang ayusin at pag-uri-uriin ng sama-sama, at ang oras ay nakumpleto sa loob ng isang stick ng insenso. Ang pagsubok ay ang kaalaman ni Yang Yiyu sa mga elixir at ang kanyang kontrol sa apoy, at iba pa. Ang bawat elixir ay may iba't ibang katangian, at ang temperatura at pagpino ng apoy ay nangangailangan ng mga kasanayan, kaya medyo mahirap. Sa pagkakataong ito, sinusuri na ni Ding Hepeng at ng tatlo pa ang 10 uri ng likidong gamot na ipinadala ni Yang Yiyu. Matapos suriin, lahat sila ay tumitig ng may dilat na mga mata at bibig. Ang itinakdang oras ng half-incense stick ay nakumpleto sa loob ng 5 minuto ni Yang Yiyu, at ang pinong likidong gamot ay perpekto.
Kahit na ang isang master-level alchemist ay matatakot sa ganoong paraan. Ngunit nang makitang hindi tumigil si Yang Yiu at dumiretso sa pangalawang item. Talagang nabigla ang apat na tao. Kabanata 1949, Alchemy Grandmaster 9th Rank Badge. Makalipas ang kalahating stick ng insenso, 20 bahagi ng pinong purong likidong gamot ang lumitaw sa harap ni Ding Hepeng at ng tatlo pa. Ito ay 100 likidong gamot na may iba't ibang katangian na inuri ni Yang Yiu, na pinagsama ang mga likidong gamot ng parehong mga katangian at hinati ang mga ito sa 20 bahagi. Tumpak. Perpekto. Kalahating oras lang ang kinuha niya sa isang insenso para makumplito ito. At walang mga pagkakamali. Ito ay isang himala sa mga hakbang ng alchemy, at isa ring henyo. Si Ding Hepeng at ang tatlo pa ay namangha, ngunit hindi tumigil si Yang Yiu. Tulad ng isang nakatutok na baliw, pumasok siya sa isang estado ng kumpletong kawalan ng pag-iimbut at direktang sinimulan ang ikatlong pagtatasa. Ang pangatlong bagay ay upang pinuhin ang mga likidong gamot na ito na ginawa niyang isang mataas na antas ng elixir ng antas ng Hanyuan, Sheng Yuan Dan, ayon sa mga kinakailangan ng formula ng elixir. Ang kinakailangan ay ang kalidad ay hindi bababa sa napatay ng 50%, ngunit sina Yang Yiu at Bao Shanguang ay tumaya na ang pagsusubo ay 70%, kung hindi, siya ay matatalo. Pagkatapos ng lahat, ang ikatlong item ay nangangailangan ng 3 araw upang pinuhin ang elixir. Matapos tingnan ni Yang Yian ang recipe, isa-isa niyang inilabas ang mga likidong gamot, at pagkatapos ay isa-isang ibinuhos sa Taishandan furnace, at sinimulang pinuhin ang gamot. Sa katunayan, pagkatapos na pino ang likidong gamot, halos kumpleto na ang proseso ng pagpino sa gamot, ngunit ang susunod na kalahati ay magiging mas mahirap na kalahati. Ngunit ito ay pareho para kay Yang Yian. Nakita na niya ang recipe, at ang kahirapan ay mas mababa kaysa sa Jinyuan Zhendaodan na pinino niya. Sa pagkakataong ito, ang pagpino sa gamot ay isa ring pagsasanay para sa kanya, dahil kailangan niyang pinuhin ang iba pang 2 uri ng gamot na iniwan ni Qizhen Xianren, Jinyuan Daloo Xiandan at Jinyuan Hanyuan Xiandan. Maganda rin ang pagsasanay sa mga walang kamatayang gamot na ito. Ang Sheng Yuan Dan para kay Ding Hepeng at ang iba pang 4 na tao ay talagang napakasimple sa istruktura at komposisyon. Para sa kanya, kailangan lang niyang gawin ang isang mahusay na trabaho ng pagsusubo. Siyempre, 70% ng pagsusubo ay napakaubos ng kaluluwa at mana, at handa siya para dito. Ang apoy ng Green Lotus Immortal Fire ay nagliliyab, at nagsimula ang pag-aapoy ng Martial Fire. Tahimik na binibigkas ni Yang Yiu ang lihim na paraan ng Qizhen Dan Dao, at ang kanyang mga kamay ay nakipagtulungan sa paraan ng pagsusubo. Ang kanyang mga kamay ay lumipad na parang multo, at pabilis ng pabilis. Ang bawat paraan ng pagsusubo ay nagsasangkot ng daan-daang pamamaraan, at ang isang paraan ng pagsusubo ay mas mabilis kaysa sa isa. Nakikita ni Ding Hepeng at ng iba pang 4 na nanunood ang mga pamamaraan ni Yang Yiu sa simula, ngunit habang lumilipas ang panahon, naging mas mahirap ito. Siyempre, nakikita ni Ding Hepeng, ang alchemist, ang ilan sa mga trick, pagkatapos ng lahat, siya ang profesional na alchemist sa 4. Sa mga mata ni Ding Hepeng, ang paraan ng pagsusubo ni Yang Yiu ay ang unang hindi pa niya nakita, at ito ay ibang-iba sa alchemy na nalantad sa kanya, at kahit na medyo hindi kinaugalian, ngunit pag-isipan ito ng mabuti, ito ay makatwiran, at ito ay nagpaningning sa kanyang mga mata. Ito ay tulad ng pagbukas ng pinto sa isang bagong mundo. Sa kasamaang palad, sa paglipas ng panahon, hindi niya nasundan ang paraan ng pagsusubo ni Yang Yiu, at hindi niya ito maintindihan o makita ng malinaw. Ang kanyang puso ay parang isang pas ang nangungulit, at gusto niyang tanungin si Yang Yiu tungkol sa mga pangunahing punto. Sa kasamaang palad, pinipino pa ni Yang Yian ang elixir, kaya hindi siya maabala sa oras na ito. Walang kamalay-malay ang puso at mga mata ni Ding Hepeng na nagpakita ng paggalang. Tinanong niya ang kanyang sarili kung ang kanyang sariling paraan ng pagpino ng elixir ay maaaring umabot sa antas ni Yang Yian. Ngayon ay medyo kumbinsido na siya na ang Xian Yuan Pill na pinapalitan ni Yang Yian ay malamang na siya lang ang gumawa, at walang master ng alchemy sa likod ni Yang Yian. Siya at ang Golden Turtle Immortal ay may naisip na ideya na mayroong isang makapangyarihan at napakahusay na master ng alchemy sa likod ni Yang Yian, ngunit dahil sa mababang cultivation at kabataan ni Yang Yian, hindi nila naisip na si Yang Yian mismo ay isang alchemy master. Para naman sa Qizhen Immortal, naisip niya na imposibleng umiral siya. Ang pinakamalamang na posibilidad ay nakuha ni Yang Yian ang mana ng Qizhen Immortal, at siya mismo ay isang alchemist. Pagkalipas ng 2 araw, isang dagandong ang tumunog. Si Yang Yian ang nagbukas ng elixir furnace. Biglang sumikat ang siyam na gintong ilaw mula sa elixir furnace. Ngunit winagaway ni Yang Yian ang kanyang kamay at hinawakan silang lahat sa kanyang kamay. Muli, natapos ito ng maaga sa schedule. Siyam na Sheng Yuan pills. Isang buong siyam. Hindi alintana kung napino ni Yang Yian ang kalidad sa 70%,
Ang katotohanan na kaya niyang pinuhin ang 9 na Shengyuan pil sa isang furnace lamang ay nalampasan na ang 70% ng mga alchemist. Inilagay ni Ding Hepeng at ng iba pang apat si Yang Yian bilang isang taong kayang pinuhin ang 3 Shengyuan pills. Sa pagkakataong ito, binuksan ang Pogon at mayroong 9 na table task. Ito ay isang kamanghamanghang tagumpay. Kung mas mahusay ang mga alchemist, mas maraming mga table task ang maaari nilang pinuhin. Ito ay karaniwang kahulugan sa mundo ng alchemy. Pakitikman mo. Tiningnan ni Yang Yian ang nagulat na ekspresyon ng 4 na tao at ibinigay ang 9 na Shengyuan pills. Marami siyang nakitang impormasyon mula sa nagulat na ekspresyon ng 4 na tao. Ang kanyang alchemy sa pagkakataong ito ay hindi masama. At least nagulat silang 4. Pagkalipas ng ilang minuto, hinawakan ni Ding Hepeng at ng 4 na iba pa ang Shengyuan pill sa kanilang mga kamay at nagkatinginan. Gayunpaman, nang makitang ang hitsura ay umabot na sa antas ng kristal at ang 9 na mga pattern ng dan sa immortal na mga table task, alam nila na ang mga pildores na pinino ni Yang Yian ay walang alinlangan na pinino sa 70%. Isang huling hakbang na lang ang natitira upang personal na matikman ang bisa. Doon lamang natin matutukoy kung ang Shengyuan dan na pinino ni Yang Yiu ay umabot na sa antas ng Hanyuan. Makalipas ang mahigit 10 minuto, nagising ang 4 na tao mula sa pag-inom ng Shengyuan pills, at ang mukha ng lahat ay puno ng kawalan ng paniniwala. Ay, parang lumuwag ang bottleneck ko, nasasabik na sabi ni Bayan Long. Alam mo, kung gusto nilang makalusot sa kanilang antas ng paglilinang, minsan hindi sapat na uminom lamang ng mga table tasks. Hindi sa banggitin na ang Shengyuan pill na pinino ni Yang Yiu ay ang pinakakaraniwang ginagamit na immortal na tableta sa antas ng Hanyuan. Karaniwan silang umiinom ng Shengyuan pills, ngunit wala silang silbi. Gayunpaman, ang kalidad ng Shengyuan pill na pinino ni Yang Yiu ay halos umabot na sa perpektong estado. Sa isang kahulugan, ito ay lumampas sa kalidad ng 70% ng pagsusubo. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng loosening of the realm breakthrough. Paanong hindi ito magpapasaya kay Bayan Long? Nararamdaman ko rin, tumingin din si Yao Buyan kay Yang Yiu na may mainit na tingin sa kanyang mga mata. Ako, mukhang kaya kong tumuntong sa middle grade Hanyuan realm sa susunod na hakbang. Sa sandaling ito, si Bao Shanguang ay nagsalita ng may kahihiyan at namumula. Siya ang nagpahirap kay Yang Yian sa simula. Sinong mag-aakala na si Yang Yian ay isang alchemy master? Ang isang tableta ay talagang nagpapahintulot sa kanya na humakbang ng kalahating paa sa pintuan ng middle grade Hanyuan. Ito ay itinuturing na isang pabor. Alam ni Bao Shanguang na mula ngayon ay hindi na niya magagawang mahirap ang mga bagay para kay Yang Yian, at kahit siya ay magiging. Pagkatapos mag-isip tungkol sa taya, si Bao Shanguang ay nakaramdam ng matinding kapaitan. Dao Yu Yang, nako, Master Yang, paano mo ito nagawa? Si Ding Hepeng ang pinaka-nasasabik sa 4, dahil ang kalidad ng pill na pinino ni Yang Yian ay ganap na lumampas sa 70%, at ang bilis ng alchemy at iba pa ay nasa master level din. Alam ni Ding Hepeng na nakapulot siya ng isang kayamanan sa pagkakataong ito, isang sobrang kayamanan ng alchemy. Sa katunayan, gusto niyang magtanong tungkol sa alchemy quenching ni Yang Yian. Ngunit sa sandaling ito, masyado siyang nasasabik na magtanong. Ngumiti si Yang Yian at sinabing, maaari mo munang sabihin sa akin kung nakapasa ako sa assessment. Talagang napakasama ni Yang sa sandaling ito, at iniskan pa rin niya ang mukha ni Bao Shanguang habang nagsasalita. Nakapasa na, nakapasa na. Ang gradong ito ng walang kamatayang tableta ay kay Grandmaster. Magre-report ako sa punong tanggapan at ibibigay sa iyo ang alchemy badge ng 9th grade Grandmaster. Kami ay isang sangay dito, at maaari lamang kaming mag-issue ng 5th grade badge sa pinakamaraming. Binago ni Ding Hepeng ang kanyang pangalan ng walang malay. Siya ay isang napaka-apurong alchemist na naghahanap lamang ng paraan ng alchemy. Sa kanyang mga mata, si Yang Yiu sa sandaling ito ay ang Grandmaster ng paraan ng alchemy. Sa katunayan, alam ni Ding Hepeng na ang paraan ng alchemy na ipinakita ni Yang Yiu ngayon at ang pagsusubo ng 70% ng mga high-level na table tasks ay hindi kinakailangang maihahambing sa maraming Grandmasters. Sa paraan ng alchemy, ang unang nakamit ay ang nakamit nito. Ang saloobin ni Ding Hepeng kay Yang Yiu ay ang Grandmaster. Nais niyang matutunan ang paraan ng alchemy mula kay Yang Yiu, at ang mga pagbabago sa kanyang puso ay nagbago ng hindi namamalayan. Pumasa, sumasang-ayon ako sa sinabi ni Lao Ding, at iminumungkahi ko na sama-sama tayong magulat sa punong tanggapan at ibigay kay Master Yang ang ika-9 na baitang alchemy badge, sumunod si Yao Buyan. Sumasang-ayon ako. Nagsalita din si Bayan Long. Sa huli, sabay silang tatlo na tumingin kay Bao Shanguang. Napakainit ng mukha ni Bao Shanguang sa sandaling ito. Nakaharap sa mga titig ng maraming tao, nauutal siya, ako, wala akong tutol. Sa kasong ito, sabay-sabay nating iulat ito, ngunit bago iyon, sa palagay ko dapat muna nating tuparin ang taya sa pagitan ni Master Yang at Bao Shanguang.
Sinulyapan ni Ding Hepeng si Bao Shuangguang at sinabing, sa sandaling ito, hindi nagsalita sina Yao Buyan at Bayan Long, ngunit pareho silang tumingin kay Bao Shuangguang, sang-ayon sa mga salita ni Ding Hepeng. Ikaw, Bao Shuangguang, ay nakipagpustahan kay Yang Yiu ng personal noon, at ngayon ay nagawa na ito ni Yang Yiu, at lumampas sa inaasahan. Natural, kailangan mong tuparin ang ipinangakong taya. Kabanata 1950 ang ikalawang lingkod. Bukod dito, naisip ni Yao Buyan at Bayan Long na si Yang Yiu ay isang mahusay na master sa alchemy, at kailangan nilang humingi ng tulong kay Yang Yiu sa alchemy sa hinaharap, kaya natural na hindi sila makatayo sa gilid ni Bao Shuangguang. Si Bao Shuangguang ang taong namamahala sa pagbuo ng Immortal Alliance, ang matandang immortal na nagsanay sa loob ng 10,000 taon, ngunit siya ay labis na napahiya. Sinong mag-aakala na si Yang Yiu ay isang halimaw? Hindi kailangan niya talagang maging lingkod ni Yang Yiu. Paano siya makakaligtas kung lumabas ang balita? Ngunit muli, tila ang pagiging lingkod ng isang mahusay na master ng alchemy ay hindi isang kaiyahiyang bagay. Tila may magandang kinabukasan si Yang Yiu, at sino ang nakakaalam kung gaano siya kataas sa alchemy sa hinaharap. Matapos pag-isipan ng mga ito, si Bao Shuangguang ay nakaramdam ng gusot. Gayunpaman, tumawa si Yang Yian at sinabing, kalimutan mo na ito, kalimutan mo na ito. Banibiro ko lang si Master Bao. Junior ako sa cultivation. Na-offend ko na kayo noon pa. Sana hindi na lang pansinin ni Master Bao. Talagang taos-puso itong sinabi ni Yang Yian. Pinag-isipan niya ito. Dahil pinili niyang sumali sa Immortal Refining Alliance, kailangan niyang harapin ang Formation Department sa hinaharap. Kung talagang naging lingkod niya si Bao Shuangguang, hindi ba siya makakasakit ng maraming tao? Sa hinaharap, maaaring kailanganin niya ang isang Formation Master. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi pa rin niya magawang maging awkward ang mga bagay-bagay, kaya ibinuka niya ang kanyang bibig upang bigyan ng paraan si Bao Shuangguang. Nang marinig ni Bao Shuangguang si Yang Yian na nagsasalita, tumangala siya sa taos-pusong mukha at malinaw na mga mata ni Yang Yian, at alam niyang hindi nagbibiro si Yang Yian at hindi niya sinasadyang asarin siya. Bigla niyang naramdaman na 10,000 taon na siyang nagpractice ngunit hindi pa rin umabot sa punto, at ang kanyang estado ng pag-iisip ay hindi kasing husay ng isang junior. Pumula ng pumula ang dati niyang mukha. Sa sandaling ito, mayroon din siyang kislap ng liwanag sa kanyang puso. Sa isang iglap, sumang-ayon siya sa ilang mga isyu at gumawa ng desisyon. Malinaw ang kanyang iniisip. Agad siyang humakbang, lumuhad sa magkabilang tuhod at nagsabi, para sa isang magsasaka, ang pinakamahalagang bagay ay ang ipangaral ang batas, ang paraan, ang katapatan at kredibilidad. Kung hindi, ito ay madudurog ang puso ng tao at magiging walang silbi para sa paglilinang. Seryosong pagsasalita, yumuko si Bao Shuangguang kay Yang Yian nang may palekpak at sinabing, binabati ni Bao Shuangguang ang master. Mula ngayon, handang sumunod si Bao Shuangguang sa kaliwa at kanan ng master. Dahil sa pagbabago ni Bao Shuangguang, medyo hindi komportable si Yang Yian. Binigyan ka ng young master ng isang hakbang pababa, bakit kayo yumuko na matandang bata? Medyo nalilito. Natigilan din si Ding Hepeng at ang dalawa pang nasa gilid, pero ngumiti silang tatlo sa isa't isa at ngumiti. Pagkatapos ng lahat, silang tatlo ay mga matandang halimaw sa cultivation, at nakikita nila kung ano ang nangyayari kay Bao Shuangguang nang sabay-sabay. Ito ay isang pagbabago sa estado ng pag-iisip ng paglilinang, na isang bihirang estado ng pagpapabuti ng pag-iisip. Ang estado ng pag-iisip ng pagpapalam ay lubhang nakakatulong para sa paglilinang. Sa sandaling ito, sa mga mata ni Ding Hepeng at ng iba pang dalawa, ang paglilinang ni Bao Shuangguang ay malapit nang masira sa estado ng middle grade mixed origin. Marahil ito ay dahil inilagay niya ang pasanin sa kanyang puso sa isang iglap, natupad ang taya kay Yang Yian, at gamaan ang pakiramdam, na humantong sa paglago ng kanyang estado ng pag-iisip. Masasabing mula sa puso ang pagluhod ni Bao Shuangguang kay Yang Yian sa sandaling ito. Sinabi ni Ding Hepeng sa sandaling ito, binabati kita, Lao Bao. Bagamat matagal na silang nag-aaway ni Bao Shuangguang, wala silang puot sa totoong kahulugan. Sa kabaligtaran, silang apat ay nagtulungan sa Xiandan City upang pinuhin ang Immortal Alliance. Sa katunayan, marami silang naranasan na magkasama at nagkaroon ng isang uri ng pagsasamahan. Nang hilingin sa kanya ni Bao Shuangguang na pinuhin ang elixir, hindi siya pumayag. May kahirapan na kailangang lagpasan, kaya mula noon ay nakipaglaban si Bao Shuangguang sa kanya kahit saan, ngunit ito ay limitado sa pakikipaglaban. Sa katunayan, ang magkabilang panig ay may mga ilalim na linya sa kanilang mga puso. Sa sandaling ito, binati siya ni Ding Hepeng dahil alam niyang malinaw ang panloob na pag-iisip ni Bao Shuangguang. Sa oras na ito, maaaring makinig sa kanya si Lao Bao, hindi tulad ng dati na kapag may sinabi siya, kutsain lamang siya ni Bao Shuangguang. Sa oras na ito, alam ni Ding Hepeng na maaaring makinig si Bao Shuangguang, ang dati niyang kaibigan. Sa katunayan, sa puso ni Ding Hepeng, hindi masama si Bao Shuangguang.
Ang higit na ikinatuwa niya ay ang pagganap ni Yang Yian. Kahit na si Yang Yian ay nagpakita ng mahusay na kasanayan sa alchemy, siya ay isang junior pa rin kumpara sa kanila. Ngunit nagawa ni Yang Yian ang inisyatiba na bigyan ng hakbang pababa si Bao Shuangguang. Ang pagiging bukas isip sa kanyang puso ay isang bagay na hindi kayang gawin ng marami sa kanyang mga kasamahan. Pagkatapos magsalita ni Ding Hepeng, sinabi rin ni Bayan Long at Yao Buyan, "Congratulations, old man. Hindi ko inaasahan na ikaw ang unang makakalusot sa bottleneck." Ang apat sa kanila ay pawang mga Hanyuan Daoist na immortal sa tuktok ng unang baitang, at sila ay natigil sa bottleneck na ito sa loob ng maraming taon. Ginawa ni Bao Shuangguang ang unang hakbang ngayon. Hahaha. Ngayon ang pagpapala ng master. Ako, si Lao Bao, ay nagpractice ng walang kabuluhan. Sa yugtong ito, nalaman ko na kung minsan ay mas mahalaga ang paglinang ng isip kaysa sa pagsasanay. Nakayuko pa rin si Bao Shuangguang sa harap ni Yang Yian at hindi tumayo. Pagtingin-tingin kay Ding Hepeng at sa dalawa pa, tumawa siya ng walang pagkukunwari. At nakita ni Yang Yian na si Bao Shuangguang ay tinupad ang taya ng taos puso, at ang bawat salitang sinabi niya ay totoo. Nag-iwan talaga ito ng magandang impresyon sa kanyang puso. Sa totoo lang, matutuwa siyang magkaroon ng ganoong alipin sa paligid niya. Pagkatapos ng lahat, si Bao Shuangguang ay isa na ngayong master na nakahakbang ng kalahating paa sa middle grade Hanyuan Daoxian realm. Ilang oras na lang bago siya ganap na maging isang middle grade na Hanyuan realm. Sa pagkakataong ito, sinulyapan niya si Ding Hepeng at ang dalawa pa, at pagkatapos ay tumingin kay Bao Shuangguang na nakadapa sa harap niya, ngiti-ngiti at sinabing, "Bumangon ka." Tuwang-tuwa si Bao Shuangguang, alam niyang pumayag si Yang Yiu. "Salamat, master." Napayuko siya at saka tumayo. Agad na binati ni Ding Hepeng at ng dalawa pa si Yang Yiu sa pagiging master ng formations tulad ni Bao Shuangguang. Walang natawa kay Bao Shuangguang sa pagiging isang pawn, dahil sa mundo ng mga engkanto, maraming mga gawa ng pagsunod sa malalakas upang maging utusan, ang susi ay upang makita kung anong uri ng Panginoon ang iyong sinusunod. Ito ang pangunahing punto. At paano naman si Yang Yian? Masasabing bata pa siya at promising. Sa mga tuntunin ng lakas ng paglilinang lamang, si Yang Yian ay isa lamang mataas na grado na daloo, ngunit kaya niyang labanan ng Hanyuan sa mga antas, patayin si Jia Ye, at sirain ang sangay ng Xiandan Building ng Xiandan City ng mag-isa. Ito ay isang bagay na hindi kayang gawin ng libu-libong daloo, ngunit ginawa ito ni Yang Yian. Sa pagsasalita tungkol sa paraan ng alchemy, ang mga kasanayan sa alchemy ni Yang Yian ay ganap na nasa antas ng isang mahusay na master ng alchemy. Sa hinaharap, ang kanyang mga tagumpay sa alchemy lamang ay walang limitasyon. Hindi banggitin sina Bao Shuangguang, Ding Hepeng at ang dalawa pa ay natutokso na sundan si Yang Yian. Kaya lang medyo biglaan sa oras na ito. Kung gusto mong sundan ng isang tao, hindi lang basta wishful thinking. Depende kung tatanggapin ito ng ibang tao. Nagkataon din na si Bao Shuangguang ay maaaring maging lingkod ni Yang Yian ngayon. Sa susunod na sandali, itinuro ni Bao Shuangguang ang kanyang noo at isang bakas ng immortal na marka ng kaluluwa ang lumitaw. Ibinigay niya ito kay Yang Yian ng may paggalang at sinabi, "Halos nakalimutan ko. Ito ang immortal na kaluluwa ng matandang alipin. Mangyaring tanggapin ito. Master, nakikita ng matandang Bao na taos puso ka, ngunit sinasabi ko rin na simula ngayon, kung susundin mo ako, same time din kitang i-trato. Ang immortal na kaluluwa ay isang hadlang lamang. Ang tunay na sumusunod ay ang puso. Alisin ang walang kamatayang kaluluwa. Magiging mabuti din ito para sa iyong paglilinang sa hinaharap." Ngumiti si Yang Yian at tinanggihan ang walang kamatayang kaluluwa ni Bao Shuangguang. Totoo na ang bawat lingkod na sumusunod sa amo ay ibibigay ang walang kamatayang kaluluwa upang kontrolin ng Panginoon, ngunit pinahahalagahan ni Yang Yian ang puso. Sa kanyang opinyon, ang paggamit ng matigas na paraan upang pigilan ang mga tagapaglingkod, at sa gayon ang pagkuha ay hindi maaaring maging isang tunay na lingkod. Ang gusto niya ay sincerity, hindi coercion under constraints. Matapos marinig ito, nagulat si Bao Shuangguang. Pagkaraang tumingin kay Yang Yian saglit, kumislap ang mga mata ni Bao Shuangguang, at pagkatapos ay binawi niya ang kanyang immortal na kaluluwa at malakas na sinabi, "Ang puso ng aking Panginoon ay parang dagat." Naaalala ito ni Bao Shuangguang, "Ang langit ay nasa itaas, mula ngayon, hanggat ang langit ay hindi nawasak, ako si Bao Shuangguang ay susundan ang Panginoon sa isang araw." Isang makalangit na panunumpa ang lumabas sa bibig ni Bao Shuangguang. "Why are you doing this? In fact, I am a very casual person." Natuwa siyang sa puso niya, pero paimbabaw pa rin siya. Alam niya na mula sa sandaling ito, ang puso ni Bao Shuangguang na kanyang tinanggap ay higit na mas malakas kaysa sa anumang immortal na pagpilit ng kaluluwa. Ito ay ang tunay na lingkod sa mundo. Lahat masaya. Naipasa ni Yang Yian ang Alchemist Assessment, at nakakuha ng tagasunod ni Hanyuan Daoxian, isang Master of Formation, at mayroon ding pangalawang lingkod na dumating sa mundo ng engkanto. Siya
Nanalo rin ng titulo ng ika-9 na antas ng badge ng Lianzhou Xianmeng at naging Alchemy Grandmaster ng Lianzhou Xianmeng. Siyempre, ang Immortal Refining Alliance sa Xiandan City ay isang sangay lamang, at maaari lamang mag-issue ng 5th level na badge. Pagkatapos magsama-samang iulat ni Ding Hepeng at ng iba pang 4 ang badge sa ika-9 na antas, kailangan itong maibigay ng punong tanggapan, at maghihintay ito ng ilang oras. Anyway, pansamantalang nanirahan si Yang Yiu sa Immortal Refining Alliance. Matapos makumplito ang lahat ng mga regulasyon, sinabi ni Ding Hepeng, "Matandang Bao, pumunta ka at kunin ang Grandmaster upang pumili ng tirahan." Okay, pero ayon sa treatment ng aking Master's Grandmaster level, parang ang lugar lang kung saan nakatira si Lord Luoyang. Wala nang ibang lugar, di ba? Pagkatapos pumayag ni Bao Shenguang, naalala niya na ang Immortal Refining Gate sa Xiandan City ay tila isang lugar na maaaring tumugma sa kapaligiran ng pamumuhay ni Yang Yiu, ang Master, at alam din niya kung saan nakatira si Lord Luoyang. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata. And please, like, share and subscribe.